Mayaman ka. Hindi ka gaya ko na mahirap lamang. Alay mo, pagsubok lang pala ito. Kailangan ka ng iyong ina, Jude. At mas mahalaga siya kaysa sa akin. Pamilya mo siya. Dughot laman ka niya. Samantalang ako, hindi. Sorry. Pero buo na ang desisyon ko. Nahiwalayan ka. Matagas na sabi ni Carmina tsaka tumalikod at nagpunta sa silid para doon ibuhos ang sama ng loob na nararamdaman. Sapit ng gabi. Jude, can you be mine tonight? Kahit ngayon lang oh. Babaunin ko lang sa aking pag-alis. Pagsusumamo niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi maiwasang mapangiti ni Carmina pagkatapos niya magluto ng pananghalian. Papunta siya sa opisina ng asawang si Jude Sacramento. She is proud being his wife, kaya ginagawa ni Carmina ang lahat para maging mabuting asawa. Nang mailagay na sa paper bag ang Tupperware na naglalaman ng pagkain, nagtungo na siya sa banyo para maligo. 11:00 ay nasa daan na si Carmina patungo sa Sacramento's Enterprise gamit ang kanilang kotse. Kaagad niyang ipinark ang sasakyan pagkarating sa gusali. Hindi na siya nagulat nang hindi siya batiin ng mga empleyado ng kumpanya. Hindi na bago iyan sa kanya. Sino ba naman siya para batiin ng mga ito? She is a nobody. Walang maipagmamalaki na yaman si Carmina kung ikukumpara sa kayamanan ni Jude. Huminga siya ng malalim nang matapat sa pinto ng CEO's office. Kumatok siya ng 4 na beses at binuksan iyon. Nadatna ni Carmina ang asawa na may kausap sa cellphone. Okay, Mom. Pupunta ako para hindi na kayo magtampo. Sabi naman ni Jude sa ina. Tumingin sa kanya ang lalaki at saka ngumiti. Matapos magpaalam sa ina, tumayo si Jude at sinalubong si Carmina. Dinalhan kita ng paborito mong sinigang at adobo. Alam mo ba kung anong meron ngayon? Tanong ni Carmina habang ipinapatong sa center table ang dalang paper bag. Kumunot naman ang noo ni Jude. Wala akong matandaan. Ano ba ngayon? Tanong na asawa habang magkasalubong ang kilay. Parang piniga naman ang puso niya sa kaalaman na hindi alam ng asawa niya na ngayon ang 5 buwan nila bilang mag-asawa. Umiling si Carmina. Wala. Hayaan mo na. Ano meron at kinausap ka ni Mama? Tanong niya at kinuha ang paper bag at dinala sa mini kitchen. Hindi na napigilan ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Kagad iyong pinunasan ni Carmina. Ipinatong sa mesa ang paper bag at saka inilabas ang 2 Tupperware. Birthday nila Arnie. Yung anak ng businessman? Kasama kitang pupunta doon. Okay ba sa'yo? Tumango siya. Marahil iyon ang tamang pagkakataon na makilala si Carmina ng mga tao na siya ang asawa ni Jude Sacramento. Sure. Kailangan ko rin makisalamuha sa mga kakilala mo. Hindi naman pwede na habang buhay akong matatakot sa mundong ginagalawan mo. Nakangiting sabi naman ni Carmina. Thank you, hon. I am so proud to say that you are my wife. And happy 5 months for being husband and wife. Matamis ang pagkakangiti ni Jude. Akala niya ay nakalimutan na ng asawa kung anong meron ngayon. Hindi naman pala. Akala ko nakalimutan mo na kung anong meron ngayon. Medyo nagtatampo na nga ako kanina eh. Sabi naman ni Carmina at hindi naiwasan ng pagsimangot. Siyempre, hindi ko makakalimutan ng espesyal na araw na to, hon. Binibiro lang kita kanina. Wait, sabi ng asawa at saka tumayo at nagpunta sa office table. Pagbalik ay may dala na itong bulaklak para kay Carmina. 3 tangkay lamang iyon pero ayos lang. Ang mahalaga, naaalala ni Jude ang okasyon na iyon. Kinuha niya iyon at nagpasalamat. Sabay na kumain na mag-asawa noon habang nagkukwentuhan. Hindi naman maiwasang mapabuntong hininga ni Carmina nang maipark na ni Jude ang sasakyan sa parking area ng Jelvas Hotel. Dito gaganapin ang kaarawan nila Arnie.
Natigilan siya nang hawakan ng asawa ang kamay niya. Napatingin naman si Carmina sa lalaki. Relax, nandito lang ako. Walang mangyayaring masama sa'yo. Seryoso nitong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Punong-puno ng pagmamahal ang titig nito. Pinisil niya ang kamay ng asawa at nagpasalamat. Sabay na silang pumasok sa loob ng hotel. Tiningnan ng mga naroon na makapasok ang mag-asawa. Higit lahat, lalo kay Carmina. Iyong iba ay paghanga ang makikita sa mukha nila. Ngunit ang iba naman ay parang pangiinsulto. Hindi na nga lang iyon pinansin. Mabuti ang hangarin ni Carmina kaya wala siyang dapat na ikatakot. Nakita niya ang biyenan niya na may kausap na babae. Masaya silang nag-uusap. Hindi niya tuloy maiwasan na mainggit. Kailan kaya siya matatanggap ng ina ng asawa? Lumapit si Carmina at Jude sa dalawa. Oh, andito ka na pala, Jude. La Arnie, meet my son, Jude Sacramento. Jude, she is La Arnie Vista. Pagpapakilala ni Soledad sa dalawa. Nagbeso-beso naman ang dalawa. Pero kita ni Carmina sa mga mata ni La Arnie na mukhang may gusto ang babae sa kanyang asawa. Well, sino ba naman ang hindi magkakagusto kay Jude? Gwapo, malakas ang dating, at mayaman. Kumbaga, nasa kanya na ang lahat. Kaya nagtataka siya noon kung paano siyang nagustuhan ng asawa. Hindi siya pinansin ng biyanan. Marami naman ang nakapansin niyon dahil crowded ang lugar. Nagpaalam na lamang sila at nagtungo sa bakanting mesa. Kailan kaya ako matatanggap ng mom mo, Jude? Hanggang kailan na ganito ang trato niya sa akin? Nasasaktan ako eh. Malungkot niyang sabi. Ayaw niya nagsusumbong dito pero ng mga sandaling yon ay napahiya siya. Hinawakan naman ni Jude ang kanyang kamay. Soon, hon. Just give her time. Darating din ang panahon na magiging maayos na ng lahat. I am sorry kung nasasaktan ka sa pagtrato niya. Pero please, huwag mo naman akong iwan ng dahil doon. Pakiusap ng asawa niya. Umiling siya. Nope, hindi ko naman gagawin yon, Jude. Kasal tayo. At kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa atin. Kanina pa hinahanap ni Soledad sila Arnie. Nginitian niya ang dalaga nang makita ito. Lumapit naman sila Arnie sa ginang at nakipagbeso-beso. Hello, tita. Nag-enjoy ka ba? Tanong nito. Of course, iha. Kahit makasama ng anak ko ang kanyang asawa. Sa dinami-dami ng babaeng pakakasalan, bakit siya pa? Nagayuma ata ang anak ko. Nainis na sabi ni Soledad na ikinatawa naman nila Arnie. Actually, I like your son, tita. Pwede ko ba siyang agawin sa asawa niya? Nakangising sabi naman ng dalaga. Natawa naman si Soledad at sinabi na pwedeng-pwede. I have an idea para mawala na sa landas natin si Carmina. Halika, ipapaliwanag ko sa'yo kung paano. Sabi niya sa dalaga at hinatak patungo sa isang lugar kung saan silang dalawa lang naroon at walang makakarinig sa pinag-uusapan nila. Oh, that's a good idea, tita. May kilala akong doktor na makakatulong sa atin. Tsak na magtatagumpay tayo sa plano natin. Nakangising sabi naman nila Arnie. Napangiti naman ng matamis si Soledad. Hindi na siya makapaghintay na mawala sa landas niya si Carmina. Magkasama sina Arnie at Soledad na pumunta sa doktor na kilala ng dalaga. Sinalubong naman sila ni Doc Gomez. Nakipagbeso-beso sila Arnie sa doktor at nangamusta. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ng doktor. Kaagad namang sinabi nila Arnie ang sadya niya. Ngumisi si Doc Gomez. Ngunit mahal ang serbisyo ko para doon, Arnie. Name your price, Doc. Ibibigay ko yon. Kailangan ko lang gawin to para mawala na sa buhay kong hampas lupa akong manugang. Naiinis na sabi ni Soledad at piniikot pa ang mga mata. Natawa naman ang doktor at sila Arnie. Kung ganon, magkakasundo tayo dyan. Let's begin. Wika nito at ngumisi ng nakakaloko. Linggo iyon at naglilinis si Carmina ng bahay. Samantala, si Jude naman ay nasa harap ng laptop at abala pa rin sa trabaho. Naiintindihan naman iyon ni Carmina. Alam niya na hindi biro ang pagiging CEO. Pag-aari iyon ng Lolo Victorino ng asawa at ipinamana naman iyon kay Jude ng mamatay ang ama ng lalaki 7 taon na ang nakakaraan. Nangako naman ang asawa na lalabas sila mamaya.
Naglilinis siya ng sala set nang tumunog ang cellphone ni Jude. Sinagot iyon ng lalaki. Ang kanyang biyenan ang tumatawag. Isa sa ipinagpapasalamat ni Carmina kahit hindi siya gusto ni Soledad, hindi naman ito gumagawa ng paraan para paghiwalayin sila ni Jude. 'Di ba, gano'n naman talaga madalas ang nangyayari? Pero bigla siya nagkaroon ng kutob na baka gawin nito iyon. Naghahanap lamang ng tiyempo ang ginang. Huminga si Carmina ng malalim. Hindi dapat siya nag-iisip ng kung ano-ano. Nai-stress lang siya. What? May sakit ka, Mom? Hindi naman makapaniwalang bulalas ni Jude. Natigil sa ginagawa si Carmina at tinignan ng asawa. O sige, bibisitahin kita pag may oras ako. Madami lang akong ginagawa ngayon, Mom. Pero within this week, pupunta ako dyan. Pangako ni Jude at pinatay na ang tawag matapos magpaalam sa ina. Napabuntong hininga ang asawa at tumingin sa kanya. Lumapit si Carmina at hinawakan ang kamay ni Jude. Ano nangyari kay Mama? Anong sakit niya? Sunod-sunod niyang tanong. Leukemia daw. Iba talagang nagagawa ng sakit. Bigla na lang susulpot sa katawan mo nang hindi inaasahan. Nangihina nitong sabi. Sinabi ni Carmina na puntahan na nila ngayon si Soledad para bisitahin. Kaagad siyang nagligo at nabihis. Napabuga ng hininga si Carmina nang marating nila ang bahay ni Soledad. Minsan lang siyang pumunta roon dahil hindi nga naman sila close ng kanyang biyenan. Binati sila ng katulong na nagbukas ang pintuan para sa kanila. Pumasok si Carmina at Jude at nagtungo sa silid ng Soledad. Nadatnan nila sila Arnie na nagbabantay sa ginang. Anong ginagawa mo dito, La Arnie? Tanong ni Jude. Anak, sinamahan ako ni La Arnie na magpa-check up sa doktor kanina dahil nung isang araw pa nga ako may nararamdaman. Sobrang bait niya, anak. Sana siya na lang ang pangasawa mo. Komento ni Soledad. Hindi naman maiwasang masaktan ni Carmina sa sinabi ni Soledad. Alam niyang hindi siya tanggap ng ginang pero sana kaunting respeto naman, lalo at naroon siya. Tiningnan ni Jude sila Arnie at nagpasalamat dahil sa pagsama sa ginang at saka ibinaling ang atensyon sa ina. Mom, si Carmina ang asawa ko at hindi na mangyayari ang sinasabi ninyo. Konting respeto naman lalo't narito siya. Matigas na sabi ni Jude. Tiningnan lamang siya ni Soledad. May sakit na nga ako, ginaganyan mo pa ako. Malungkot naman ito ang sabi. Huminga ng malalim si Jude at tiningnan siya. Nangihingi ng pasensya ang mga mata. Ngumiti lamang si Carmina at umupo sila sa sofa na naroon. So ano nang gagawin natin ngayon? Chemotherapy? Tanong ng kanyang asawa. Sabi ng doktor kailangan ko daw ng bone marrow transplant para sa agarang operasyon. At sila Arnie, siya ang nag-volunteer na mag-donate. Masayang sabi ni Soledad. Handa ako mag-donate ng bone marrow kay Tita Jude. Sa isang kondisyon. Papakasalan mo ako. Gusto ka ta, Jude? Tiningnan siya nila Arnie. Akala niya ay mabait ang dalaga. Hindi pala. Ahas din. I'm sorry, Carmina. Kung mahal mo si Tita Soledad, magi-giveaway ka. Naitikom niya ang kamao. Hindi niya nagugustuhan ang naririnig. Parang pinagkaisahan yata siya. Hindi pwede. Mahal ko ang asawa ko, Mom. Maghanap na lang tayo ng ibang donor ng bone marrow. Kaya ko namang ibigay ang halaga na kailangan ng kung sino man ang magdodonate. Huwag lang pakasalan sila Arnie. Sabi ni Jude. Hinawakan ang kamay ni Carmina at nagmamadali silang umalis. Hindi naman maiwasang maiyak ni Carmina. Akala niya hindi nagagawa ang biyenan ng paraan para paghiwalayin sila ni Jude. Pero nagkamali siya. Napahinto si Jude at tiningnan siya. Hindi ko gagawin yan, Carmina. Trust me, okay? Wika ng lalaki at hanilika ng kanyang noo. Kinaumagahan ay may naging bisita si Carmina. Walang iba kundi ang kanyang biyenan na si Soledad. Pinapasok niya ang ginang sa loob ng bahay. Umupo ang babae sa sofa na parang Donya. Magandang umaga po, Mama. Napadalaw po kayo. Tanong ni Carmina at naupo sa isang sofa. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Carmina. May sakit ako.
Kailangan ko ng bone marrow. At sila Arnie ang kamatch ko. Kung maghahanap pa kami ng magdodonate, matatagalan. Kailangan na iyon ang katawan ko. Alam mo naman natutol ako sa pagpapakasal ng anak ko sa'yo, di ba? Pero wala kang narinig sa akin. Gusto nila Arnie si Jude. Kaya please, kahit ito na lang sanang ibigay mo sa akin. Maaati mo ba na mamatay ako dahil sa ipinaglaban ninyo ni Jude ang pagmamahalan ninyo? Ako pa rin ang ina ni Jude. Kaya ako ang priority niya. May diing sabi ni Soledad. Hindi naman alam ni Carmina ang sasabihin ng mga sandaling yon. Masakit para sa kanya na gawin ang ipinapagawa ng biyanan. Pero, sino nga ba naman siya? Asawa lang siya. Kakausapin ko po si Jude. Ano po bang gusto ninyong mangyari? Maging kabit sila Arnie? Tanong ni Carmina na natawa naman ng mahina si Soledad. Ano ka ba, Carmina? Hindi ko yung gagawin. Kailangan mapawalang bisa ang kasal ninyo ng anak ko. Iyon lang. Sabi nito. Parang bomba namang sumabog ang puso niya ng mga sandaling yon. Paanong maaatim ni Doña Soledad na sabihin niyon sa kanya? Kung gusto mo ako mabuhay, gagawin mo ang gusto ko, Carmina. Maaaatim mo bang mamatay ako dahil sa pagiging selfish mo? Maldita pa nitong sabi. Tumayo si Soledad. Pag-isipan mong mabuti. Kapag hindi mo yung ginawa, habang buhay mong pagsisisihan ang naging desisyon mo. Susundan ka ng konsensya mo. Matigas na sabi ng ginang at saka naglakad paalis ng bahay nila. At doon na nga naiyak si Carmina. Hindi niya akalain na aabot siya sa ganoong punto ng buhay niya. Sa 5 buwang nagtiis si Carmina. Pero mas masakit ang ginawa nito na para lamang siyang basura kung ituring ni Soledad. Kasalukuyan nagluluto si Carmina ng hapunan nilang mag-asawa. Nakapag-isip-isip na siya. Magpaparaya na siya. Baka kapag hindi iyong ginawa ni Carmina, baka sisihin o makonsensya siya habang buhay. Masakit man pero kailangan niyang gawin. Pinunasan niya ang luhang naglanda sa kanyang pisngi. Sobrang sakit. Narinig ni Carmina ang paghinto ng sasakyan at ang mga papalapit na yapak. Napapikit siya sa pagyakap ng matitipunong bisig sa kanyang tiyan. Kamusta ang mahal ko sa maghapon? Napagod ba sa gawaing bahay? Malambing na tanong ni Jude. Huminga si Carmina ng malalim at hinarap ang asawa. Sinalubong siya ng mapusok na halik sa labi. Hindi siya lumaban. Hinayaan niya si Jude ang humalik sa kanya. Lumayo ang asawa sa kanya at pinakatitigan siya. May problema ba, Carmina? Tanong ni Jude na nakasalubong ang kilay. Tiningnan ni Carmina ang niluluto at nang matiyak na luto na iyon ay pinatay niya na ang stove at saka muling hinarap ang asawa. Alam ko naman na hindi ako tanggap ng iyong ina. Ayoko ring sisihin ang sarili ko kapag namatay siya dahil magiging kasalanan ko. At hindi naman kita hihiwalayan para pakasalan sila Arnie. Huwag mo nang isipin yon. Nakausap ko na si Mom at sinabi na hindi ako papayag na pakasalan sila Arnie. Hindi ko hahayaan na masira ang kasal natin nang dahil lang sa sakit ni Mom. Hahanap lang ng ibang donor. But please don't give up, Carmina. Madamdaming sabi ni Jude at saka siya niyakap. Lumambot naman ang puso ni Carmina pero hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Kawawa lang siya kapag nagkataon. Umalis sa pagkakayakap si Carmina at tiningnan ng asawa. Kitang-kita ang pagsusumamo sa mga mata nito. Sila Arnie ang nararapat para sa'yo. Mayaman. Hindi kagaya ko na mahirap lamang. Malay mo, trials lang pala to. Kailangan ka ng iyong ina, Jude. Mas mahalaga siya kesa sa akin. Dugo at laman ka niya. Samantalang ako hindi. Pamilya mo sila. Sorry. Pero buo na ang desisyon ko na hiwalayan ka. Matigas na sabi ni Carmina at saka tumalikod na at nagpunta na sa silid para doon ibuhos ang sama ng loob na nararamdaman. Pakiramdam niya, wala nang kabuluhan ng buhay niya pero kailangan niyang lumaban para sa sarili at sa pamilya. Nang gabing yon, hindi sila sabay ni Jude na kumain. Iniwasan na siya nito.
Ayos na iyon para hindi nabawiin ni Carmina ang mga sinabi sa lalaki. Ganoon din sa mga sumunod na araw. Nagigising na lang siya na wala na si Jude sa bahay. Hindi na rin sila magkatabing natutulog. Hindi na rin sila sabay kumain. Nasasaktan si Carmina pero kailangan niyang panindigan ng mga sinabi. Time heals all wounds, Carmina. Pagpapalakas yan ang loob. Lilipas din at makakalimutan niya ang nararamdaman kay Jude. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nag-impake na si Carmina. Ngunit ang pagkakataon na yon, gusto niya sana ay bago umalis, ay may mangyari muna sa kanila ni Jude. Maging alaala man lang niya sa kanyang pag-alis. Isinara ni Carmina ang zipper ng duffel bag at pumasok na sa silid ni Jude. Nadatnan niya ang asawa na nagpapakalaseng. Jude, can you be mine tonight? Kahit ngayon lang. Babaunin ko sa aking pag-alis. Pagsusumamo niya. Tiningnan siya ng lalaki. Pulang-pula na ang mga mata at lasing na. Kaagad na hinubad naman ni Carmina ang suot na damit. Bumagsak iyan sa sahig. Kita ang buong katawan niya. Tumayo si Jude at kaagad na lumapit sa kanya at hinalikan ng mariin sa labi. Ramdam niya ang pananabik ng asawa. Sabay nilang narating ang rurok ng kaligayahan. Nangihinang napapikit na lang si Carmina dahil sa pagod. Nagising si Carmina na wala na sa tabi niya si Jude. Bumangon siya. Napatingin siya sa tabi ng may envelope at letter doon. Binasa ni Carmina ayon. Nasa loob ng envelope ang annulment papers nila. At pipirma na lamang siya roon. Pakiramdam niya ay hindi maigalaw ang katawan. Ito na nga ang bagay na ayaw niyang mangyari pero kailangang mangyari para sa ikabubuti ng lahat. Mahirap mapunta sa isang komplikadong pagsasama. Kinuha ni Carmina ang laman ng envelope at parang may kamay na pumisil sa kanyang puso nang makita ang permado na iyon ni Jude. Kinuha niya ang ballpen na kasama sa envelope at saka pinirmahan ng annulment papers. Mukhang pinaghandaan nito ni Soledad. Lahat ay nagawa ng pera. Tuluyan ang naiyak si Carmina nang mapirmahan ng papel. Ano ba itong pinasok ko? Pumasok lang ako sa isang sitwasyon na kung saan masasaktan lang ako. Hindi talaga ako nag-iisip. Mas pinairal ko ang puso ko kaysa sa utak ko. Ang tanga-tanga ko. Sabi ni Carmina sa sarili habang umiiyak. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Minsan, hindi rin sapat ang pagmamahal lang para sumaya ka. Kailangan mo rin tingnan ang mga sitwasyon kung magiging maayos ba ang lagay mo. Naligo na si Carmina. Aalis na siya ngayon. Hindi niya nahihintayin pa na makauwi si Jude at magpaalam. Matapos makapaghanda ay kinuha niya na ang duffel bag at lumabas ng bahay. Pinara ang paparating na tricycle at sumakay. Goodbye, Jude. Hanggang dito na lang ang love story natin. Sabi niya at saka palihim na naiyak. Pagdating ni Jude sa bahay galing trabaho, nadatnan niyang wala na si Carmina. Kinuha niya ang envelope at nakita ang annulment papers na pirmado na rin ng asawa. Dahan-dahan tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang ipaglaban si Carmina pero wala na siya magagawa kung ayaw na talaga ng babae. Tanghali, dumating ang kanyang ina. Kaagad siya nitong niyakap. Salamat anak at mas pinili mo ako kaysa kay Carmina. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Soledad. Mom, pinili ko si Carmina. Pero mas pinili ni Carmina na hiwalayan ako para sa gusto ninyo. Marami namang paraan para makahanap ng bone marrow. Pero bakit ba kailangan pang magsakripisyo ni Carmina? Naisip niyo ba yun? Napakabait niya pero hindi niyo mabigay yun sa kanya. Galit na sabi ni Jude. At saka tumalikod ito at nagtungo na sa kwarto para magbihis. Nagsusuot naman ng damit si Jude nang pumasok si Soledad sa silid. Kaya nga, nagpapasalamat ako kay Carmina. Pero kailangan ko ng bone marrow, anak. Medyo malala na talaga ang kalagayan ko. Pinilit ko lang pumunta dito para lang makausap ka. Hangad ko lang naman ang ikabubuti mo. Sabi naman ng babae. Hindi na lang pinansin ni Jude ang ina. Huwag kayong mag-aalala. Papakasalan ko sila Arnie para matapos na to. At hindi niyo na ako guluhin pa. Naiinis niyang sabi. Napakagatlabi na lang sa Soledad. Masakit na ganoon ang trato ng anak pero ayos lang.
Ang mahalaga, wala na sa buhay nito si Carmina. Masaya na si Soledad roon. Naiayos ko na ang kasal ninyo nila Arnie, Jude. Kaya baka sa susunod na araw ang pag-iisang dibdib ninyo. Hindi na dapat pinapatagal pat lalo't permado naman na ni Carmina ang annulment papers. Ipoproseso ko na sa magaling na abogado para maikasal ka ulit. Sabi ni Soledad, at saka tumayo at umalis na. Nangihina namang napaupo si Jude. Namiss niya ang asawa pero kailangan niyang magpakatatag para sa sarili at sa kumpanya. Marami ang umaasa sa kanya. Dumating ang araw ng kasal ni Jude at La Arnie. Pakiramdam ni Jude ay para siyang bibitayin. Pero kailangan niyang gawin ito para sa ina. Nagsisisi din siya sa sinabi niya noon. Dala lang iyon ang bugso ng damdamin. Ngunit na pag-isip-isip ni Jude kung gaano bang kahalaga ang buhay ng isang ina. Kung ito ang tanging paraan para matumbasan ang sakripisyo nito sa kanya, ay gagawin niya. Hindi naman sinasadyang nasagi ni Jude ang picture frame ni Carmina sa mesa. Nabasag iyon. May kasabihan na kapag nabasag, may masamang mangyayari sa kung sino man ang nasa picture. Huwag naman sana. Sana'y maayos lang si Carmina. Pipingusal ni Jude sa sarili. Civil wedding lamang iyon. Ilang saksi lamang ang imbitado. Kaagad na nagsimula ang kasal ngunit wala roon ang atensyon ni Jude, kundi na kay Carmina. Masama ang kutob niya ng mga sandaling yon. Natapos ang kasal. Akmang pupunta na siya sa sasakyan nang lumapit sa kanya si Andy, ang kanyang assistant/secretary. Anong kailangan mo, Andy? Kung tungkol sa opisina, huwag mo na ngayon. Umiling si Andy. Hindi po yun. May balita po akong ipapanood sa inyo. Tingnan niyo po. Sabi ng lalaki tsaka ibinigay ang cellphone sa kanya. Pinanood ni Jude ang balita. Ang barkong kinalululanan ng mahigit 50 ang katao ay lumubog. Narito ang listahan ng mga pasahero ng barko. Carmina Asuncion, Marites Aglipay. Ang iba ay na-rescue, ngunit ang iba sa kasawiang palad ay namatay. Ang iba naman ay nawawala pa at pinaghahanap pa lamang. Sabi pa ng reporter. Napanganga at pakiramdam ni Jude ay tumigil ang pag-ikot ng mundo niya sa nalaman. Papunta ang barko sa Visayas at tagaroon si Carmina. Walang ibang Carmina Asuncion kundi ang kanyang ex-wife. Napaupo siya sa upuan. Patay na. Si Carmina? Nagkanda utal-utal pang sabi ni Jude. Sir, wala po tayong magagawa. Patay na po siya. At narito naman po ang bago mong asawa. Aksidente po ang lahat. Pag-aalala sa kanya ni Randy. Hindi pwede. Hindi pwedeng mamatay si Carmina. Nalulahan niyang sabi. Lumapit naman sa kanya si Soledad at sila Arnie. Ang ibang bisita ay nagtataka naman sa ikinikilos ni Jude. Anak, tara na sa reception. May susunod pang ikakasal. Ano bang nangyayari, anak? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang tanong ni Soledad. Wala na si Carmina, ma'am. Lumubog ang barkong sinasakyan niya. Malungkot na sabi ni Jude. Kaagad naman naniyakap ng ginang ang anak. Hinagod-hagod naman nila Arnie ang likod ng asawa. Nagkatinginan ng dalawa at nagngitian. Mukhang umaayon sa kanila ang pagkakataon. At dahil wala nang hadlang sa mga plano nila, nanlulumong tumayo si Jude at nagpunta sa sasakyan. Si Andy na ang nag-drive ng sasakyan. Nang mga sandaling yon ay sinisisi ni Jude ang sarili kung bakit namatay si Carmina. Kasalanan ko to. Sana hindi ko siya pinayagang umalis. Kahit naghiwalay lang sana kami. Sabi ni Jude. Wala kang kasalanan, Jude. Huwag mong akuin na namatay siya ng dahil sa'yo. Dahil aksidente ang lahat. Wika naman ni Soledad. Pagdating nila Arnie at Jude sa bahay, pinaalis nila Arnie ang mga litrato nila Jude at Carmina. Nirespeto naman iyon ni Jude. Tatanggalin ko lahat ng mga litrato namin. Pero hindi tayo magtatabi. La Arnie, alam naman natin na hindi kita mahal. Pinakasalan kita dahil yun ang gusto mo at ang gusto ni Mom. May diin niyang sabi.
Mapait na napangiti sila Arnie at tumango pero nangako sa sarili na makukuha din niya ang loob ng asawa. Soon, mapapaibig din kita, Jude. At tuluyan ang mawawala sa puso mo si Carmina. Ani niya sa sarili. Sa kabilang banda naman, may mag-asawang namasyal sa dagat. Napadaan sila roon at gusto ng may edad na babae na makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit habang naglalakad ay may napansin siyang mga paa sa isang sulok kung saan ay may mayayabong na halaman. Nilapitan iyon ng babae at tiningnan. Napasigaw siya nang makitang tao iyon. Armando! Armando, may tao rito! Sigaw niya. Kaagad na lumapit ang nagngangalang Armando at tinitingnan ng asawa. Isa namang doktor ang lalaki. Ininspeksyon na nga ni Armando ang katawan. Mainit pa iyon at kinapa ang pulsuhan. May sunog sa bandang kaliwang mukha ng babae. Buhay pa siya, Carmen. Dali natin siya sa pinakamalapit na ospital. Sigaw ni Armando. Kaagad na pinangko ng lalaki si Carmina at dinala sa kotse. Mabuti na lang at may mini oxygen in case of emergency silang dala. Inilagay iyon ni Armando sa bunganga ng babae. Ipinasibad na nito ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital. Armando, stable lang paghinga niya. Masiglang sabi naman ni Carmen. Nang makarating sa ospital, pinangko ulit ni Armando si Carmina at dinala sa loob. Please help her. Kailangan siyang madala agad sa emergency room. Sigaw ni Armando. Kaagad naman na kumuha ng stretcher ang lalaking nurse at inihiga roon ng babae. Nagmamadaling itinulak iyon patungo sa emergency room. Gawin niyo ang lahat para mailigtas siya. Magbibigay ako ng kaukulang bayad. Seryosong sabi naman ni Armando. Nang maipasok sa emergency room ang babae, nangihina namang napaupo ang mag-asawa sa metal chair. Hindi kaya isa siya sa mga nalunod sa lumubog na barko ng isang araw? Nabalitaan ko yun. Sabi ni Carmen. Sumagot naman si Armando na baka nga at lalo't sa dagat na iyon nangyari ang aksidente. Tumayo ang ginang at pumunta sa chapel ng ospital at lumuhod. Napatingin siya nang tumabi si Armando. Mas malakas kapag dalawa tayong magdarasal. Tiyak na didinggin. Sabi ng asawa. Napangiti naman siya. Hanga si Carmen sa asawa. Handang tumulong kahit walang kapalit. Kahit gumastos pa ng malaki. Bata pang babae. Tansya ni Carmen ay mga nasa 20s or late 20s, 26 pa lang ito. Sa kabilang banda, laging bumibisita si Jude sa kanyang ina at nakikita niya kung paanong alagaan nila Arnie ang ginang. At masaya siya roon. Sandali lang po, Mama. Kuhanan ko lang kayo ng tubig. Sabi nila Arnie nang minsang makisuyo sa solidad ng tubig sa manugang. Nasa kama na lang ang kanyang ina at minsan ay pumupuntang doktor roon at kung kaya naman ay si Soledad siyang pumupunta sa ospital. Natutuwa ako at maayos kayong inaalagaan nila Arnie, Ma'am. Kahit papano ay hindi nawawala ng saysay ang pagpapakasal ko sa kanya. Pero huwag kayong umasa na magugustuhan ko siya. Mahal ko pa rin si Carmina. Pero unti-untiin ko na siyang kalimutan para matuon ang atensyon ko kay Arnie. Mahabang paliwanag ni Jude, ngumiti naman si Soledad. Naiintindihan ko, anak. At saka mabuti yun. Unti-unti mong kalimutan si Carmina. Lalo pat patay naman na siya. Kailangan mo ng babaeng magmamahal sa'yo ng katulad nila Arnie. Sabi ni Soledad at tumingin sa kanyang likuran kung saan papasok ng kwarto sila Arnie, bitbit ang isang basong tubig. Inilapag ng babae yon sa bedside table. Handa naman ako maghintay, Jude. Hayaan mong iparamdam ko sa'yo na karapat-dapat din ako sa pagmamahal mo. Sabi pa nila Arnie. Ngumiti at tumango lamang si Jude. Pero ayoko mangako la Arnie. Pero susubukan ko na mahalin ka. Pero hindi pa sa ngayon. Sabi naman ni Jude. Gabi na nang makarating si Jude sa bahay. Pagdaan niya sa silid nila Arnie, narinig niyang may kausap ang asawa. Dok, galingan niyo. Hindi pwedeng mabulilyaso ang lahat. Kailangan namin ng assurance na magiging maayos lahat at hindi mawawala ng kabuluhan ng lahat ng plano. Sigaw nila Arnie. Ngayon lang narinig ni Jude na ganon magsalita ang asawa. Ano kaya yon? May hindi ba siya alam?
Pumasok si Jude sa loob. Yes, Doc. Gawin mo lahat. Napatingin sa kanya sila Arnie at kaagad na pinatay ang tawag. Tumayo at nilapitan siya at saka hinalikan sa pisngi. Ano yung narinig ko? Meron ba akong hindi alam na dapat kong malaman? Nakakunot na taonong niya. Nakita naman ni Jude na nabalisa sila Arnie ngunit kumalma rin. Narinig mo pala yun. Wala, about sa operasyon lang yun. Ayaw namin na maging palpak lahat, Jude. Buhay ng iyong ina nakasalalay rito. Kailangan maging perpekto ang operasyon. At next week na yun. Nakangiting sabi naman nila Arnie. Nakahinga naman ng maluwag si Jude at iyon palang pinag-uusapan nila. Pwede ko bang makausap ang doktor ni Mom? Gusto ko lang malaman lahat ng tungkol sa sakit niya. Sabi naman ni Jude. Sige. Medyo busy lang kasi siya. Pero pagkatapos ng operation, ipapakilala kita sa kanya. Sabi naman nila Arnie. At akmang hahalikan na siya nila Arnie pero kaagad namang umiwas si Jude at lumabas na ng silid. Magpahinga ka nila Arnie. Pagkatapos kong kumain ay matutulog na rin ako. Pagod din ako sa trabaho. Malamig niyang sabi at saka lumabas na ng silid. Napakagatlabi na lamang sila Arnie. Isang linggo na silang nagsasama pero hanggang ngayon ay wala pa rin nagbabago sa pakikitungo ni Jude sa kanya. Sa kabilang banda naman, mahimbing pa rin na natutulog ang babae habang binabantayan siya ng mag-asawang Armando at Carmen. Natutulog si Armando samantalang si Carmen naman ay mataman lamang na nakatingin dito. May benda rin sa mukha ni Carmina. Tiningnan niya ang hawak na keychain na nakita niya sa suot na pantalon ng babae. May nakalagay roon na pangalan, Jude at Carmina. Si Jude siguro ang asawa ng babae. Itinago niya iyon at ibabalik kapag nagkamali na si Carmina. Lumapit siya sa babae at napansin naman ni Carmen ang paggalaw ng mga kamay nito. Kaagad niyang pinuntahan ng asawa. Baby, mukhang magkakamalay na si Carmina. Masigla niyang sabi. Pinuntahan nila si Carmina. Ilang sandali lang ay nagmulat ito ng mga mata. Oh, thank God, gising ka na. Ilang linggo ka rin na walang malay. Puno ng pag-asa na sabi ni Carmen. Kaagad na nagpaalam si Armando para tawagin ang nurse. Umupo naman ang ginang sa tabi ng babae. Kamusta ang pakiramdam mo, Iha? May masakit ba sa'yo? Tanong niya. Tumingin naman sa kanya si Carmina at napakunot ang noo. Sino po kayo? Nasaan po ako? Tanong ng babae habang iginagala ang mata sa kabuuan ng silid. Nasa ospital ka, Iha. Nadandan ka namin sa dalampasigan na basang-basa at may sunog ang kaliwa mong pisngi. Isa ka ba sa mga biktima ng nangyaring paglubog ng barko o makailan? Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para maging maayos ang mukha mo. Siguro nakuha mo iyan ang masunog ang barko dahil may pumutok roon. Sabi ni Carmen. Nagsalubong naman ang kilay ni Carmina. Pumutok? Barko? Nalunod? Ano po bang nangyari? Hindi ko po matandaan. Tanong ni Carmina at naiiyak na. Kaagad naman na inalo ng ginang babae. Nako, mukhang may amnesia ka, Iha, pero kumalma ka, hindi yan makakabuti sa'yo. Sabi niya na kaagad namang sinunod ni Carmina. Bumukas ang pintuan at pumasok si Armando at ang nurse na babae na may dalang chart. Ano ba ang lagay niya? Hindi niya alam ang nangyari. Nagka-amnesia ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Carmen. Tiningnan naman ng nurse ang dala at hinanap ang pangalan ng pasyente. Base po sa examination, ma'am, okay naman po ang lahat. Wala po siyang natamong pilay o pinsala ng kanyang katawan bukod sa sunog sa kaliwang mukha. Iyan nga lang, mukhang naapektuhan ang kanyang ulo sa pagkakatama sa bato na dahilan ng kanyang pagka-amnesia. Siya po ay merong retrograde amnesia, kung saan pwede pa namang bumalik ang kanyang alaala kapag nakita niya mga bagay na may kaugnayan sa mga nakalimutan niya. Pero hindi po yan basta-bastang babalik. Kailangan ng gamutan at follow-up check-up. Sabi ng nurse. Tiningnan naman ni Carmen si Carmina. Nalimutan mo ang nakaraan mo. Pero babalik din yan, anak. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sabi niya at hinawakan ng kamay nito.
Tumulo na nga ang luha sa mga mata ni Carmina. Labis-labis naman ang pasasalamat nito sa mag-asawang tumulong sa kanya. Salamat po sa pagtulong sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako nakaligtas ngayon. Emosyonal na sabi nito. Wala iyon, iha. Kahit sino naman na nangangailangan ng tulong ay tutulungan namin. Marahil paraan iyon ang nasa itaas para maligtas ka dahil kailangan mo pang mabuhay sa mundo. Nakangiti namang sabi ni Carmen. And I have a good news po. Buntis po siya. She is 2 months pregnant. Thank God at walang mangyaring masama sa sanggol. At himala po na nabuhay siya. Nakakangiting sabi naman ng nurse. Buntis ka, iha? Congratulations sa'yo. Naku, baka nag-aalala ng asawa mo ngayon sa'yo. Malungkot na sabi ni Carmen. Bumulong naman si Armando sa asawa. Tsak na malilito siya kapag binigay mo sa kanya ang keychain. Mas mabuti pang huwag mo na lang muna ipaalala ang asawa niya. Bigyan muna natin siya ng pangalan. Suhestyon ni Armando. Tumango naman si Carmen. Mas mabuti nga yan. Huwag muna nating isipin yan. Ang mahalaga ngayon na makarecover siya. At dahil hindi mo maalala kung sino ka, kailangan mong magkaroon ng pangalan. At papangalanan ka namin na si Aubrey Pascual. Ayos ba yun sa'yo? Tanong ni Armando. Kaagad naman na tumango at pumayag si Carmina. Pagkalabas mo rito, sasama ka sa amin sa Maynila, ha? Naroon ang negosyo namin. At isa rin akong doktor. Kukup-kupin ka namin, sabi ni Carmen. Naiyak naman si Carmina at labis-labis ang pasasalamat sa mag-asawa. Hindi naman maiwasan ni Jude na titigan ng bata na kanina pang naglalaro sa parke. Hindi niya alam pero ang gaan-gaan ang loob niya rito. Pumasok siya sa parke at tiningnan ang galaw ng bata. Tansya niya ay nasa 5 taong gulang ito. Akmang lalapitan na sana niya nang biglang madapa ang bata. Akmang lalapitan na sana ni Jude ang bata pero natigilan siya na makita ang isang babae na tumakbo palapit rito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kahawig ito ni Carmina. Pero imposible. Patay na ang kanyang dating asawa. Ngunit paano kung buhay pala ito? Lumapit si Jude sa babae. Carmina, ikaw ba yan? Tanong niya. Napatingin naman sa kanya ang babae na ngayon ay inalis ang dumi sa tuhod ng bata habang inaalo ito dahil umiiyak. Kumunot ang noon nito. Sino po sila? Hindi po Carmina ang pangalan ko. Nagulat si Jude dahil kaboses rin ng babae si Carmina. Pero gaya nga ng sinabi nito, hindi ito si Carmina. Marahil ay kahawig lang ng babae ang ex-wife niya. Huminga na lang si Jude ng malalim. Ayos ang bang anak mo? Gusto mo bang ihatid ko na kayo sa inyo? Tanong niya na pinagsisihan ng sinabi. Unang-una ay hindi siya nito kilala. Natawa naman ng mahina ang babae. Nagbibiro ka ba, sir? Unang-una hindi ka namin kilala. Kaya bakit mo naman kami ihahatid? At saka may sarili kaming sasakyan. Maldita nitong sabi at saka tumalikod habang kalong-kalong ang anak. Napabuga naman si Jude ng hininga. Wrong move. Pumunta na siya sa kanyang sasakyan at pinasabad iyon pa uwi ng bahay. Para namang lutang si Jude na makauwi siya ng bahay, iniisip pa rin niya ang babae. Bakit ngayon ka lang, honey? Saan ka nagpunta? Tanong nila Arnie. Dyan lang, sa tabi-tabi. Hindi ko lang maiwasang isipin yung babae na nakita ko kanina. May pagkakahawig sila ni Carmina. Sabi niya. Tumaas naman ang kilay nila Arnie. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin makalimutan si Carmina? Matagal na siyang patay, Jude. Dapat ngayon may anak na tayo pero dahil hindi naman tayo madalas magtalik. Ano bang plano mo sa atin? Hanggang ganito na lang ba talaga tayo? Naiinis pang sabi nila Arnie. Seryosong tinitigan naman ni Jude sila Arnie. Alam mo naman na noon pa man, hindi nawawala ang pagmamahal ko kay Carmina, Arnie. Sino bang gumawa nito? Debat kayo ni Mom? Hindi man galit pero may diin na sabi ni Jude. Huwag mo akong sisisihin kung bakit nangyayari to sa'yo. Ikaw ang nagpasok ng sarili mo sa ganitong sitwasyon. Sabi niya at saka tumalikod
at nagpunta sa kwarto. Ilang araw ang lumipas nang mangyari ang insidenteng iyon. Nasa grocery store si Jude para bumili ng mga kailangan niya sa bahay. Natigilan siya nang makita ang babae at bata sa hindi kalayuan habang namimili ng canned goods. Masayang-masaya silang dalawa. Muli namang bumalik sa alaala niya si Carmina dahil medyo hawig talaga sila sa side view. Malalim na napabuntong hininga si Jude. Ano ba tong nangyayari sa kanya? Bakit nakikita niyang asawa? Minumulto ba siya nito? Na para bang kasalanan niyang nangyari rito? Bigla namang tumingin kay Jude ang babae at kusang gumalaw ang kaniyang mga paa para lapitan ng babae. Hi, namimili pala kayo? What a coincidence na nagkita ulit tayo. Sabi ni Jude at binuntutan pa ng mahinang pagtawa. Ngumiti lamang ang babae. Pasensya ka na kung nasungitan kita nung nakaraan ha. Nagka-problema lang kasi sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko nun. Paghingi ng paumanhin nito. Sinabi naman ni Jude na ayos lang yun. Sino ba yung Carmina? Curious na tanong naman ng babae. Ex-wife ko. Noong naghiwalay kami, umuwi siya ng Visayas. Pero sa kasamaang palad, lumubog ang sinasakyan niyang barko. Pakiramdam ko may kasalanan ako sa nangyari. Kaya nakikita ako siya sa'yo. Puno naman ng pagsisising sabi niya. Natigilan ng babae na para bang may naaalala. Nako, ganyan po talaga ang buhay. Minsan, kukunin talaga sa'yo ang isang tao na hindi mo inaasahan. Ngumiti lamang si Jude at nagpaalam na nga sa babae pagkatapos kamustahin ng bata. Ang gaan ng loob niya ng mga sandaling yon. Iyon ang unang pagkakataon na kumausap siya ng babae simula nang ikasal siya kay Arnie. Sobrang higpit kasi nito. Kung maibabalik nga lang niya ang nakaraan, sana ay pinili na lang niya si Carmina. Di sana hindi ito namatay. Oo, nakokonsensya siya pero may magagawa pa ba siya? Nangyari na at hindi na maibabalik. Kailangan lang ni Jude na patawarin ang sarili at kalimutan ang nakaraan. Lumipas ang mga araw at naging magkaibigan nga sina Jude at ang babae na nagngangalang si Aubrey Pascual. Single mom. Minsan binibilhan niya ng laruan ng bata. Nalaman rin ni Jude kung saan nagtatrabaho ang babae. Sa isang restaurant. Isang araw iyon ay binisita niya si Aubrey. Kumaway siya sa babae nang makitang papalapit ito sa direksyon niya. Nakangiti namang lumapit si Jude kay Aubrey at naupo ito sa tapat niyang upuan. Anong ginagawa mo rito? Baka mamaya busy ka ha? Tanong ni Aubrey. Gusto lang kitang bisitahin. Hindi naman siguro bawal, diba? Lalo pat magkaibigan naman tayo. Nasa school si Angelo? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang anak ni Aubrey. Tumango naman ang babae. Oo, nasa school nga. Wait, ikukuha lang kita ng drinks. Paalam nito at nagtungo na nga sa kitchen. Napatingin naman si Jude sa sliding door ng restaurant. May isang babae at lalaki ang pumasok. Lumapit sa isang crew at tinanong kung nasaan si Aubrey. Kaagad naman ay itinuro ng crew ang kitchen area. Napatingin kay Jude ang babae at kumunatang noon na para bang minumukaan siya. Pero ngayon lang talaga nakita ni Jude ang mga ito. Baka sa mga events nakita na siya nito? Sakto naman ang lumabas si Aubrey ay lumapit sa mesa niya at ibinaba ang drinks. Sila palang mga kumupkup sa akin. Wait, ipapakilala kita sa kanila. Sabi ng babae at saka lumapit sa mag-asawa. Kinausap ni Aubrey ang dalawa at ilang saglit lang ay naglalakad ng papalapit sa kanila. Tito Armando, Tita Carmen, si Jude po, kaibigan ko, sabi ni Aubrey. Tumayo siya at inilahad ang kamay sa ginang. Ikinagagala ko po kayong makilala, ma'am, sir. Ayos lang naman po na maging kaibigan ko si Aubrey, diba? Ngumiti naman si Carmen. Oo naman, walang problema. Basta walang sabit. Ayaw na namin madagdagan pang pinagdaanan ni Aubrey. Matigas na sabi ng ginang. Tita, ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-aalala sa akin. Kaya ko na po ang sarili ko. Wika naman ni Aubrey. Hindi naman maintindihan ni Jude ang mga nangyayari pero pakiramdam niya ay may something na hindi sinasabi si Aubrey.
Well, sino ba siya para pagsabihan nito niyon? He is a stranger at hindi pa sila ganong ka-close. Tiningnan naman ni Carmen ang babae. Dapat lang namin siguruhin na hindi makakaapekto sa pagpapagaling mo ang mga taong nakakasalamuha mo, anak. Ganon ka naming pinapahalagahan. Wika ni Carmen. Pag-aari niyo bang Sacramento Enterprise? Tanong ni Carmen kay Jude. Tumango nga siya. I have to go, Aubrey. Bibisitahin ka na lang namin kapag may time. May balak din kami mga ibang bansa ng Tito Armando mo. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Carmen. Umiling naman si Aubrey. No need na po. Kayo na lang po. Siguro sa susunod na travel nyo na lang po. Sasama po kami ni Angelo. Mag-iingat po kayo doon. Sabi naman ni Aubrey at muling niyakap ni Carmen ang babae bago umalis. Nang makaalis ay naupo na si Aubrey. Pagpasensyahan mo na si tita ha. Ganun talaga siya kastikto. Pero mabait naman siya. Nakangiti nitong sabi. Ayos lang yun. Mabuti nga yun may tita ka na istikto. Hindi ka basta magagawa ng masama. Hindi naman sa nangihimasok ako Pero pwede ko bang malaman kung bakit gano'n na lang kung alagaan ka ni Tita Carmen? May sakit ka ba? Para alam ko lang. Wika naman ni Jude. Napakagatlabi naman si Aubrey. Pero kung nag-aalangan kang sabihin, ayos lang naman. Naiintindihan. May amnesia ako. At hindi ko maalala kung sino ako. Kung sino mga kamag-anak ko. At kung sino asawa ko. Basta nagising na lang ako na nasa isang ospital na at sunog ang muka. Kaya nagpapasalamat ako kina tita at tito dahil silang tumulong sa akin. Yan lang ang masasabi ko sa ngayon. Ayoko munang alalahanin ang nakaraan. Malungkot nito ang sabi. Tumango naman si Jude at tinawakan ng kamay ng babae. Ayos lang, naiintindihan ko, Aubrey. Thank you for sharing me about your past. Nandito ako para tulungan ka makabangon. Aniya at pinisilang kamay ng dalaga. Kasalukuyan ang nasa harap ng mga papeles si Jude ng mga sandaling yun nang pumasok si Andy. Sir, may bisita po kayo. Siya po si Carmen Evangelista. Gusto daw po kayong makausap? Papapasukin ko po ba? Tanong nito. Carmen Evangelista? Iisa lang kilala niyang Carmen. At iyon ay ang tita ni Aubrey. Tumango naman si Jude at sinabi na papasukin ang babae. Niluwagan ni Andy ang pagkakabukas ng pintuan at pinapasok si Carmen. Hindi niya maiwasang humanga sa ginang. Kahit na may edad na ito ay parang dalaga pa rin kung tingnan. Tumayo siya at lumapit sa sofa. Maupo po kayo, ma'am. Nabisita po kayo. May mahalaga po ba kayong sasabihin? Tanong ni Jude. Naupo naman ang ginang sa sofa. Huminga si Carmen ng malalim. Naupo na rin sa sofa si Jude. Pagkakita ako sa iyo kahapon, napagtanto ko na may pagkakahawig kayo ng lalaki sa personalized keychain na nakasabit sa damit ni Aubrey nang matagpuan namin siya sa Pampang. Bago pa man siya makapagtanong, may inilapag na sa center table si Carmen. Iyon ang keychain. Kinuha niya iyon at pinakatitigan. Carmina po ito. She is my ex-wife. Mahabang istorya pero to make the story short, kinailangan naming maghiwalay para sa mami ko. May sakit kasi siyang leukemia at nais niya akong ipakasal sa babaeng magdodonate ng bone marrow sa kanya. Nagsakripisyo po si Carmina para kay ma'am. Malungkot na sabi ni Jude. Kawawa naman pala si Aubrey. Sa totoo lang, hindi pa namin to binibigay sa kanya dahil ayaw namin na may iniisip siya na tao. Gusto namin siyang gumaling, Jude. Kaya sana, wag mo munang sasabihin na ex-husband ka niya para hindi siya malito. Pwede ba yun? Pakiusap ni Carmen. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon. Ngunit bigla siyang may naalala. Kung siya si Carmina, bakit ibang itsura niya? Nagtatakang tanong ni Jude. Nakita namin siya sa mga halamanan na sugatan at may sunog ang mukha kaya pinag-undergo namin siya ng plastic surgery.
Nagka-amnesia rin siya dahil sa tumamang craft ng barko. Idagdag pa ang mga lalaking bato na tumama sa kanya nang maanod siya sa dalampasigan. Ngunit salamat sa Diyos dahil nabuhay siya at ang bata. Buntis din siya noon. Mahabang paliwanag naman ni Carmen. Tumango-tango si Jude. Masaya siya dahil may anak sila at hindi na kailangang tanungin pa. Si Angelo nga ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Kasal ka, no? Paano kapag nalaman ng asawa mo na nagkikita o pinupuntahan mo si Aubrey? Baka saktan niya si Aubrey at hindi ko maaatim na gawin niya yon. Matigas na sabi ng ginang. Ako na pong bahala doon. Hindi ko po kayang mawala pa si Carmina, ma'am. Kaya sana hayaan niyo ako maging malapit sa kanya. Nangangako ako na walang masamang mangyayari sa kanya. Pakiusap ni Jude. Ngumiti naman si Carmina. Naiintindihan ko yon. Nakita ko rin kung gaanong kasaya si Aubrey kapag kasama ka niya. Marahil dahil kahit nawala ang alaala niya, hindi pa rin nakalimot ang kanyang puso. Dahil ikaw pa rin ang tinitibok niyan. Masuyong sabi naman ng ginang. Nakaalis na nga si Carmen pero nasa isip pa rin niya si Jude. Masaya siya sa kaalamang mahal pa rin siya ni Carmina. At gagawin niya ang lahat para alagaan ang dating asawa at kung sakali man ang bumalik ang alaala nito, gagawin niya ang lahat para mapatawad lamang siya ng babae. Nagulat naman si Aubrey nang mapagbuksan niya ng pintuan si Jude. Itinaas nito ang dalang paper bag na naglalaman ng pagkain. Pwede ba ako dito mag-dinner? Gusto ko lang makasama na maghapunan kayo. Ayos lang ba? Paghingi ni Jude ng permiso. Sure. Tiyak na magugustuhan ni Angelo ang dala mo. Pasok ka. Paanyaya pa ng babae sa kanya. Pumasok na siya at naupo sa sofa. Nagpaalam naman si Aubrey na tatawagin nito si Angelo. Ilang sandali lamang ay narinig na ni Jude ang pagtawag sa kanya ng bata. Kaagad na lumapit sa kanya at nagpakandong. Mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Napatitig naman si Jude sa anak. Magtitiis muna siya. Ang mahalaga, nakakasama niya na ang kanyang mag-ina. Ang importante sa ngayon ay ang pagaling ni Carmina o Aubrey. Kamusta ka na, kiddo? Baka naman binibigyan mo ng sakit ng ulo si mama, ha? Huwag ganon. Be a good boy always, okay? Sabi niya. Si Aubrey na nakatingin sa dalawa ay hindi naman maiwasan na mapangiti. Para silang mag-ama. Kung hihiling lang ang babae ng magiging ama ni Angelo, hihilingin nito si Jude dahil alam ni Aubrey na magiging mabuting ama ang lalaki. Ayos lang naman po. Lagi pong mataas ang grado ko. Hindi ko po pinapasakit ang ulo ni mama. Lalo po't may sakit po siya. Gusto ko nga po sanang gumaling na siya para maalala na po niya ang kanyang nakaraan. Para malaman ko na rin po kung sino ang tatay ko. Malungkot na sabi ni Angelo. Parang may kung ano namang pumiga sa puso ni Jude sa sinabing iyon ng anak. Kung pwede nga lang sabihin ngayon na siya ang ama ay ginawa niya na. Gagaling si mama mo, kiddo, okay? Tiwala lang at laging manalangin. Ang Diyos ang makapagpapagaling sa kanya. Huwag mawawalan ng pag-asa. Masuyo naman niyang sabi. Mabilis naman siyang niyakap ni Angelo. Thank you po, Tito Jude. Kung ako lang pong papipiliin, sana kayo na lang pong maging papa ko dahil sobrang bait niyo po. Malambing na sabi ng bata. Na-touch naman siya doon. Halina kayo. Kain na tayo. Tsak na nagugutom na kayo. Baka gutom na rin yang si Jude. Pabirong sabi naman ni Aubrey. Nauna na nga itong naglakad patungo sa kusina. Binuhat naman ni Jude ang bata. Mahimbing nang natutulog si Angelo ng mga sandaling yon nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Jude. Lumapit siya at naupo sa kama. Kinuha sa bulsa ang pitaka at kumuha roon ng 3,000 at iniabot sa babae. Nagulat naman si Aubrey. Nako, wag na Jude. Ayos lang kami. Kahit maliit lang ang kita ko, napagkakasya ko naman yon. Sabi nito. Kunin mo na car, Aubrey. Please. Gusto kong tumulong sa mga needs na niya ni Angelo. Gaya nga ng sabi mo,
hindi ka na humihingi ng suporta kina Tita Carmen. Pero hindi naman ganun kadali ang maging isang ina, sabi niya. At muntik na ngang madalas si Jude na tawagin ng babae sa tunay nitong pangalan. Huminga naman ng malalim si Aubrey at kinuha ang pera. Salamat. Kailangan ko kasi ng pan-tuition fee ni Angelo sa susunod na pasukan. Alam mo naman na gusto ko makapag-aral sa magandang paaralan si Angelo. Winga nito. At nakahinga naman siya ng maluwag. Mag-iingat kayo ha, mauuna na ako. Madami pa kasi akong kailangan gawin sa bahay. Paalam pa ni Jude. Muli naman nagpasalamat si Aubrey. At habang nasa daan, hindi tuloy maiwasan na mag-guilty ni Jude dahil naglilihim siya sa babae na may asawa na siya. Pero kailangan niya yung gawin para makalapit siya kay Carmina. Kung sasabihin niya na may asawa na siya, tiyak na iiwas na ito. Bahala na kung anong pwedeng mangyari kung sakali man na makaaalala si Aubrey. Basta, magpapakatotoo siya. Pagdating na Soledad sa bahay ni na Jude at Laarni, napansin ng ginang na wala roon ang anak. Nasaan si Jude, Laarni? Tanong niya sa manugang na kabababa lamang ng hagdan. May access naman ng ginang sa bahay na mag-asawa. Ay, hindi ko po alam kung saan siya nagpunta eh. Ang sabi po niya ay pupunta siya sa kaibigan niya. Sabi naman ni Laarni. Naningkit naman ang mga mata ni Soledad. Noong isang araw, nadatnan ko na naman siya na wala siya rito. Tapos ngayon ay wala na naman? Don't tell me gabi-gabi siyang umaalis ang bahay. Tanong niya. Naupo na sila sa sofa. Ay, hindi naman po madalas. Minsan, 4 na sa isang linggo. Ginagabi siya ng uwi. Kapag tinatanong ko po siya, lagi niyang sinasabi na wala daw akong karapatan na bawalan siya kung saan man siya pumunta. At sino ba daw ako? Sabi ni Laarni at tuluyan ang naiyak. Hinawakan naman ni Soledad ang kanyang manugang. Huwag kang mawala ng pag-asa, Laarni. Kapag sumapit na ang takdang panahon, mapupunta sa iyo ang ibang ari-arian ni Jude. Ayoko na ibang makikinabang. Gusto ko ikaw. Kaya kaya mo yan. Soon, ikaw din ang makikinabang. As long as ikaw ang legal na asawa ni Jude, may karapatan ka sa lahat ng bagay. Wika ni Soledad at umiling na lang sila Arnie. Hindi ko po alam kung may karapatan ba ako sa kayamanan ni Jude. Baka nga wala eh. Lalo na't hindi niya naman ako mahal. Malungkot na sabi nila Arnie. Nawawalan ka ba ng pag-asa? Huwag. Ako ang bahalang kakausap sa kanya. Susundan ko ang sino mang pinagkakaabalahan niya kapag gabi. At ako mismo ang didispatcha sa kanya. Gigil na sabi ni Soledad. Binalingan niya sila Arnie. Suho ka na ba? Iyan ang huwag mong gagawin, Arnie. Matigas na sabi ni Soledad. Bigla naman nagkaroon ng lakas ng loob sila Arnie at nangako sa sarili na balang araw ay mamahalin din siya ni Jude. Ilang araw pa ang pinalipas ni Soledad bago sundan si Jude. Nag-rent siya ng sasakyan para hindi malaman ng anak na sinusundan niya ito. Lunch iyon na makita ng ginang na palabas na ng parking area ang sasakyan ng anak. Kaagad niya itong sinundan. Saan ka ba nagpupunta, ha, Jude? Huwag mong sasabihin na may babae ka. Nagigigil niyang sabi. Huminto ang kotse ni Jude sa isang restaurant. Nagpark sa Soledad hindi kalayuan. Ilang sandali lamang ay lumabas si Jude kasama ang isang babae at bata. Lintik, bakit kailangan mong maging kabit, ha? Anak? Naiinis niyang sabi. Mas lalo namang nanggalaiti sa galit si Soledad nang makitang kung paanong alalayan ni Jude ang babae papasok sa sasakyan. Base sa damit ng babae, naka-uniforme ito. Empleyado ng restaurant. Umalis na si Soledad at baka makahalata si Jude na may sumusunod rito. Kailangan ko makausap ang babae. Kailangan niyang malaman na may asawa na si Jude. Kung hindi niya lalayuan ang anak ko, i-dispatch ako siya. Nanggagalaiti na sabi niya, tsaka pinasibad ang sasakyan paalis sa lugar na iyon. 2 araw muna ang pinalampas ni Soledad bago pumunta sa restaurant kung saan nagtatrabaho ang babae. Pagpasok niya roon ay nakita niya ito na nag-a-assist ng customer. Kinausap niya ang isang crew. Manager niyo ba siya? Tanong niya sa lalaking crew. Tumango naman ang lalaki at tinanong kung ano ang sadya niya.
Gusto ko siya makausap. Pwede mo bang ipasuyo na makausap ko siya? Magiliw na tanong naman ni Soledad. Tumango naman ito. Naupo na siya sa bakanting mesa at ilang sandali lamang ay may narinig na siyang papalapit na yapak patungo sa kanya. Ma'am, nais niyo daw po ako makausap? Tanong ng babae. Lumingon siya at nabigla dahil parang may resemblance sila ni Carmina sa malapitan. Kaagad din na nakapag-adjust ang kanyang paningin. Yes, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Maupo ka. Paanyaya pa ni Soledad. Naupo naman ito sa katapat niyang upuan. Kilala mo ba si Jude Sacramento? Ako nga palang kanyang ina. Pagpapakilala ni Soledad sa sarili. Natuwa naman ang babae. Talaga po? Naikwento po pala ako sa inyo ni Jude. Magkaibigan po kami ng anak ninyo. Salamat naman po at napabisita kayo rito. Sabi nito. Gustong gusto niya nang paikutin ang mga mata ng mga sandaling yon. Naiinis si Soledad sa pakikipagplastikan sa babae. Gusto ko lang malaman mo na si Jude ay may asawa na. Kaya tigilan mo na siya. Masisira ang buhay mo kapag ipinagpatuloy mo ang ginagawa mo. May pagbabantang sabi ni Soledad. Nang hindi nakapagsalita ang babae dahil sa gulat ay tumayo na siya at umalis sa lugar na yon. Nagulat na lang si Aubrey nang may tumapik sa kanyang balikat. Lumingon siya. Walang iba kundi si Matet, isa sa mga crew. Okay ka lang, ma'am? Kanina pa po kayo tulala dyan ah. Kanina pa nakaalis yung kausap ninyo. May sinabi po pa siyang hindi maganda? Tanong nito. Umiling naman si Aubrey at sinabi na wala. At saka bumalik na lang ito sa trabaho. Ngunit pagsapit ng lunch break ay nagpaalam siya na liliban muna dahil sumama ang kanyang pakiramdam. Pagkarating sa bahay ay naroon ang sasakyan ni Jude. Mas maganda na rin yung makapag-usap sila na maayos. Gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit nagsinungaling ito sa kanya. Kaagad namang lumabas ang binata sa sasakyan nang makita siya. Doon tayo sa loob mag-usap, Jude. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Seryoso ang sabi ni Aubrey. Natigilan naman si Jude noon. Ngayon lang niya nakita ang seryoso si Aubrey. Humingi ito ng malalim at sumunod sa babae. Pagpasok ni Aubrey ay naupo siya sa sofa. Ganon din si Jude. Gusto ko lang sabihin na nag-usap kami ng mom mo kanina. Binantaan niya ako na kung hindi daw kita lalayuan, masisira ang buhay ko. At may asawa ka, Jude. Kalmadong sabi ni Audrey. Naitikom naman ni Jude ang kanyang mga kamay. Sobrang sama ng loob niya. Minamanmanan pala siya ng kanyang ina. Ngayon, alam na ni Aubrey na may asawa siya. Siguro ito na ang tamang panahon para sabihin niya ang sekreto nito. Hindi ko mahal ang babaeng pinakasalan ko, Aubrey. Siya ang gusto ni Mom noon pa man. Kinailangan kong hiwalayan ang first wife ko. Dahil sa kailangan ni Mom ng bone marrow para sa sakit niya. Sobrang sakit na kailangan kong hiwalayan ang aking asawa para lamang pakasalan ng babaeng gusto ni Mom para sa akin. Mahaba niyang sabi. Bigla namang kumirot ang ulo ni Aubrey. Parang may mga blurred na eksena siyang nakikita. Napahawak siya sa ulo at napahiyaw dahil sa sakit na nararamdaman. Tumayo si Jude at nilapitan ng babae. Ayos ka lang? Anong nangyayari, Aubrey? Nag-aalalang tanong ng binata. Sinadyang sabihin ni Jude iyon dahil baka sakaling makaalala ang babae. Pagod na rin itong magpanggap. Pakikuha nga ng gamot sa taas ng bedside table ko. Bilis, Jude. Sobrang sakit ng ulo ko. Hiyaw ni Aubrey. Nagmadali namang tinungo ni Jude ang silid ng babae. Nang makita ang gamot ay kinuha niya iyon at binigay rito at inabutan ng isang basong tubig. Napapahiyaw na si Aubrey nang bigla siyang buhati ni Jude at dinala sa kama. Jude, ibaba mo ko! Hysterical na sabi niya. Dadaling kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Pagkasabi niyon ay hinayaan na lang niya ang lalaki. Gusto niya rin ang pakiramdam na malapit siya sa binata. Masarap sa pakiramdam. She feels safe at hindi niya alam kung bakit niya iyon nararamdaman. Hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. Kaagad na kinausap naman ni Jude ang ina pagkarating ng bahay galing kina Aubrey. Anak, napabisita ka, may kailangan ka ba?
Tanong ng ginang. Pero alam na ni Soledad kung ano ang sadya ni Jude. Nasabi na marahil ng babae ang sinabi niya. Nandito ako para kausapin kayo. Tungkol sa sinabi niyo kay Aubrey. Bakit naman kinailangan niyo siyang pagbantaan ng ganan? Pwede niyo naman siyang kausapin ng maayos. Wala siyang alam na may asawa ako, Mom. Tinago ko yun sa kanya. Galit niyang sabi. Sinabi ko lang yon para magtanda siya at hindi ka na niya lapitan. May asawa kang tao, Jude. Hindi naman pwede na magkaroon ka ng kabit. Hindi mo man siya mahal, ay asawa mo pa rin siya. Sigaw ni Soledad. Yun na nga eh. Hindi ko siya mahal, Mom. Mahirap mahalin ng isang tao kapag may mahal ka. So please, huwag niyo siyang sasaktan maging ang kanyang anak. Dahil ako makakalaban ninyo. May diing sabi ni Jude habang matalim ang tingin sa ina. Magsasalita na sana si Soledad pero umalis na ang anak. Dahil nga sa gustong malaman ni Soledad ang buong pagkatao ni Aubrey, ay nag-hire siya ng isang private investigator at sa isang linggo ng pagmamanman ng lalaki, nalaman nito ang background ni Aubrey na biktima pala ang babae sa paglubog ng barko. Ngunit isa pa sa nalaman ni Soledad ay nagpa-plastic surgery ang babae dahil nasunog daw ang kaliwang parte ng mukha nito. Dumalaw si Soledad sa opisina ng anak para kausapin nito at humingi ng patawad sa nangyari. Pero natigilan siya nang marinig ang pinag-uusapan nila ng kausap sa telepono. Okay, Doc. Salamat. Kayo na po ang aasahan ko sa lagay ni Aubrey. Alam ko sooner or later babalik na rin ang mga alaala niya. Namimiss ko na si Carmina. Natigilan si Soledad nang marinig iyon. Ibig sabihin, si Carmina ay si Aubrey? Nabuhay palang sampid. Hindi ako papayag na sirain mo ang pagsasama ni na Jude at Laarn. May diin na sabi ni Soledad. Bigla namang dumating ang assistant ni Jude. Good morning, ma'am. Nandito po pala kayo. Sadya niyo po ba si Sir Jude? Sasabihin ko po na narito po kayo. Tanong nito. No need, Andy. Aalis na ako. Huwag mo na lang sasabihin kay Jude na pumunta ako rito. Nagkakaintindihan ba tayo? Mataray niyang sabi. Sumang-ayon naman ang lalaki. Nagtungo na sa elevator si Soledad at sumakay na. Kailangan niya makausap sila Arnie. Kung hindi madadaan sa ina, idadaan sa anak. Alam naman niya na hindi kaya ni Jude na saktan siya. Balibalik ta rin man ang mundo, siya pa rin ang ina ni Jude. Dumiretso sa Soledad kay Arnie. Nadatna niya ang manugang na nagluluto ng tanghalian. Binati naman siya nila Arnie at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Confirmed na may ibang babae sa Jude. Pero huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Para mawala sa landas natin ang babaeng yan. May anak siya. At yun ang gagamitin natin para lumayo ito kay Jude. Paliwanag ni Soledad. Bumuntong hininga naman sila Arnie. Hindi man sabihin ni Jude, alam ko namang may babae siya. Pero hinahayaan ko na lang siya dahil baka kapag kinumpronta ko siya, kung ano pang sabihin niya sa akin. Sagot naman nila Arnie. Hindi naman pinansin ni Soledad sila Arnie. Ayaw niya ng drama. Ang babaeng yon ay walang iba kundi si Carmina, Arnie. Papayag ka ba na magkabalikan silang dalawa? Basta magdamo pa lang babaeng yon. Hindi mamatay-matay. Hindi naman akalain nila Arnie na buhay pa si Carmina. Hindi siya papayag na agawin ng kung sino man si Jude sa kanya. Ayos lang na hindi siya mahalin ng asawa. Basta ang mahalaga ay hindi sila maghiwalay ni Jude. Ano pong balak niyong gawin ngayon? Tanong nila Arnie. Kaagad naman na ipinaliwanag ni Soledad ang plano. Ngiting tagumpay ang sumilay sa mga labi nila Arnie sa sinabi ng biyanan. This time, sisiguraduhin na nila na mawawala na sa landas nila si Carmina. Kinabukasan, nagtungo si nila Arnie at Soledad sa school kung saan nag-aaral ang anak ni Carmina. Hinintay nila na makalabas ang bata. May litrato naman ng bata ang ginang kaya mamumukaan nila si Angelo. Napatayo si Soledad nang makita sa hindi kalayuan ng bata. Iyon si Angelo, Arnie. Sabi ni Soledad. Tumayo na rin sila Arnie. Lumapit sila sa bata. Nagulat ang bata at natakot.
Siyempre dahil hindi sila kilala ni Angelo. Sino po kayo? Ano pong kailangan niyo po sa akin? Tanong ni Angelo. Ngumiti naman ng matamis si Soledad at yumuko para magpantay sila ng bata. Ako pala si Lola Soledad mo, Angelo. Ako ang nanay ng Tito Jude mo. Pwede ba kitang tawagin na apo? Tanong niya. Kaagad naman na tumango ang bata. Oo naman po, gusto ko po yun. Kahit tagal ko na pong hiniling na sana magkaroon ako ng lola. Masiglang sabi ng bata. Hindi naman maiwasang haplusin ang puso ni Soledad sa sinabi ng bata. Ngunit isinantabi niya iyon dahil may plano siya. Huwag mo munang sasabihin sa mama at Tito Jude mo na pumunta ako dito ha. Gusto ko kasi sorpresahin sila na kilala na kita. Pwede ba yon? Tanong niya. Kaagad naman na tumango at sumang-ayon ng bata. Pupunta ako dito mamaya, Angelo. Mamamasyal tayo. Ipapaalam kita sa teacher mo. Okay lang ba yon? Tanong ulit ni Soledad. Oo naman po. Gusto ko po yan. Napangisi si Soledad. Mukhang umaayon sa plano niya ang lahat. Kaagad sila nagpaalam sa bata at na-remind na huwag munang sasabihin sa ina na nagkita sila. Pumasok muna sila la Arnie at Soledad sa kotse. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Jude at sinundo ang bata. Tingnan mo si Jude. Mas inuuna pa ang una niyang pamilya. Kapag nakakaalala na yung si Carmina, tsak na matitigil na rin sa kahibangan si Jude. Sabi ni Soledad, tsaka pinasibad ang sasakyan paalis. Pagsapit ng tanghali, nagpunta si Soledad sa paaralan. Hindi niya na isinama sila Arnie. Siya na lang ang kakausap sa bata. 3:00 iyon ng hapon. Kaagad siyang nagpunta sa classroom ng bata pagkadating roon. Nakita naman ni Soledad ang bata at napatingin ito sa kanya at saka kumaway. Kung alam lang ni Angelo ang balak na Soledad ng mga sandaling yon. Excuse me ma'am, ako po pala ang lola ni Angelo. Pwede niyo po ba siyang i-excuse ngayon? May pupuntahan lang sana kami. Paalam niya sa guro. Yes ma'am, sure po. Angelo, halika. Tawag ka ng lola mo. Kaagad naman na lumapit ang bata sa kanya at saka niyakap siya. Sabay na silang lumabas ng silid-aralan at nagtungo sa parking area. Pagpasok ng sasakyan ay minaniobra na ni Soledad iyon patungo sa malapit na kainan. Dinala ni Doña Soledad ang bata sa restaurant at pinakain ng masasarap na pagkain. Tuwang-tuwa naman si Angelo sa mga pagkain. Noon lang daw ito nakakain ng ganoon. Kaya kong ibigay sa iyo ang mga gusto mo, Angelo. Nagawa na ba ito ng iyong ina? Tanong ni Soledad. Umiling naman ang bata. Hindi pa po. Pinagkakasya po kasi ni Mama ang pera para sa pang-araw-araw po namin kaya naiintindihan ko po. Sabi naman ni Angelo. Umiling si Soledad na para bang ipinaparating na hindi mabuting ina si Carmina. Ibig lang sabihin nun, hindi ka totoong mahal ng mama mo. Kasi kung mahal ka talaga niya, gagawa siya ng paraan para makakain kayo sa ganitong mamahaling restaurant, diba? Sabi naman ni Soledad. Hindi po totoo yan, Lola. Mahal na mahal po ako ni Mama. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Get ni Angelo. Aba, talagang tinuruan ng mabuting asal ah. Pwes, wala yan sa akin. Magiging masama si Carmina sa mata ng bata. Sabi ni Soledad sa sarili. Ako na nagsasabi sa'yo. Diba sila ng Tito Jude mo? Kapag nagsama na sila, baka hindi ka na nila pansinin. Lalo na kapag may anak na sila, diba? Yung anak na lang nilang bibigyan nila ng pansin. Hindi mo tunay na ama si Jude, diba? Kaya pwede iyon ang mangyari. Sabi pa niya. Naiyak na lang ang bata. Kaagad niyang nilapitan si Angelo at pinunasan ng luha sa mga mata. Huwag ka nang umiyak. Nandito lang si Lola Soledad mo. Hindi ka niya pababayaan. Kunwari nakangiti niyang sabi at hanilikan ng bata sa noo. Kapag nagtagumpay siya sa plano, tiyak na masisiraan ng bait si Carmina. Napangisi siya sa naisip. Kanina pa napapansin ni Aubrey na hindi umiimik si Angelo. Buhat ng sundin siya sa paaralan. Hindi na lang niya pinansin ang anak dahil baka pagod lang ito. Nang makarating sila sa bahay, tuloy-tuloy nang pumasok sa loob ng kwarto si Angelo. Labis na siya nagtataka kaya pumasok na sa loob. Anak, may problema ba? Tanong ni Aubrey. Sumampa siya sa kama nang hindi ito sumagot.
Hinawakan niya ang kamay ng bata. Anak, galit ka ba kay mama? Tanong ulit niya. Wala naman siyang matandaan na ginawang masama para magalit sa kanyang anak. Humarap si Angelo sa kanya. Hindi niyo ako mahal, diba? Kung mahal niyo ako, sana pinupuntahan natin yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Nakakakain ng mga pagkain na hindi ko pa nakakain. Nagtatampo nitong sabi. Nagtaka naman si Aubrey. Bakit ganun ang sinasabi ng anak? May nagbe-brainwash ba rito? Wala kasi ang kanyang tiya Carmen at Tito Armando. Magtatagal daw sila sa ibang bansa ng 2 buwan. Ayaw naman niyang guluhin ang mga ito. Tumatawag naman kay Aubrey ang mga mag-asawa at kinakamusta ang lagay nilang mag-ina. Kung may problema daw ay magsabi siya. Anak, hindi totoo yan. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hayaan mo mag-iipon si mama para mapuntahan at mabili ang mga gusto mo, ha? Promise ko yan. Tumalikod na si Angelo at hindi na siya pinansin. Si Aubrey naman ay napabuntong hininga at tumayo. Bago siya lumabas ng silid, sinabihan niya ang anak na dadalhan na lang ito ng pagkain mamaya. Kaagad siyang nagtungo sa silid at tinawagan ng ina-inahan. Tita, may sasabihin sana ako. Ayoko sana kayong istorbohin pero kailangan ko na makakausap. Sabi niya pagkasagot ni Carmen sa tawag. Tinanong naman ng ginang kung ano iyon. Nagiging malayo na po ang loob ni Angela sa akin at kung ano-ano ang sinasabi sa akin. Ipinaliwanag ni Aubrey ang napansin sa anak. Di ba nasabi mo na kinausap ka ni Soledad? Paano kung kinausap niya ang anak mo na hindi mo alam? She might have brainwashed Angela. Kayang-kaya niya yung gawin. Sambit ni Carmen. Sumang-ayon naman si Armando. Ngunit sinabi ni Aubrey na walang nababanggit ang bata na may nakilala itong Soledad. Masunurin ang anak mo, Aubrey. Kaya niyang maglihim ng sekreto. Ang kailangan mong gawin ay manmanan ng kilos ni Angelo. Baka may masamang balak sa Soledad. Malakas ang kutob ko na may kinalaman ng bruhang yan. Sabi pa ni Carmen. Gusto mo bang umuwi na muna kami dyan? Tanong ni Armando. Naku, wag na tito. Kaya ko to. Gagawin ko ang suggestion ni Tita Carmen. Salamat po sa advice, mag-iingat po kayo palagi. Sabi niya at kaagad na nagpaalam si Carmen sa mag-asawa. Naikuyom ni Aubrey ang kamao. Kapag may kinalaman nga rito si Soledad, sisiguraduhin niyang mabubulok ang babae sa kulungan. Kahit ina pa ito ni Jude. Araw-araw ay minamanmanan ni Aubrey ang anak. Ngunit wala siyang nakitang Soledad. Ngunit naisip niya na baka humahanap lang ng tiyempo ang ginang. Biyernes iyon at nakapark sa hindi kalayuan nang makitang lumabas nga si Soledad sa kulay abong kotse. Sinasabi ko na nga may balak siya. Naiinis sa sabi ni Aubrey. Nagkikita sila ni Jude pero hindi niya binabanggit ang problema rito. Gusto niya siyang solusyonan ng problema niya. Ayaw ni Aubrey na idamay ang lalaki. Saka na lang siya hihingi ng tulong rito kapag kailangan na. Ilang minutong lumipas ay lumabas si Soledad kasama si Angelo. Saan naman kaya sila pupunta? Tamang Tita Carmen niya. Si Soledad nga ang may gawa ng lahat ng ito. Sinundan ni Aubrey ang kotse at hiniram na muna niya ang sasakyan ng co-manager niya. Nakarating sila sa isang mall. Pumasok ang dalawa roon. Ilang minuto lang ang lumipas ay sumunod na nga si Aubrey. Nakita niya kung paanong ipamper ni Soledad si Angelo. Nariyan na naglalaro sila, kumakain ng kung ano-ano, at aaminin niya na hindi sila madalas magpunta sa mga ganyan. Bukod sa kulang ang pera ay busy rin siya. Madalas bigyan siya ni Jude pero sakto lang yon pambayad ng bills. Gusto niyang lakihan ng binata pero tumanggi si Aubrey. Nakikita niya ang saya sa mga mata ng anak. Saya na noon lang niya nakita. Hindi niya naman namalaya na nakalapit na pala siya. Napalingon naman sa kanya si Angelo. Mama, bakit po kayo nandito? Tanong ng bata. Napatingin na rin sa kanya si Soledad at yumisi. Kamusta, Aubrey? Hiniram ko muna ang anak mo at dinala ko rito. Mukhang ngayon na siya nakapunta rito. Nakangising sabi naman ni Soledad. Hindi mo ba alam na kidnapping ang ginagawa mo, Soledad? Kinuha mo ang bata na walang consent ng ina? Matigas sa sabi ni Aubrey habang nakatitig rito ng matalim. Wala naman akong ginagawang masama kay Angelo. Pinapasaya ko lang naman siya. Masama ba yon?
At besides, ako naman ang ina ni Jude. Mama, bakit po kayo nagagalit? Wala naman pong ginagawang masama si Lola. Yung mga bagay na hindi ko po nagagawa ay nagagawa ko na. Lagi kasi kayong busy sa trabaho at hindi niyo na ako nabibigyan ng atensyon. Pagtatampo pa ng bata. Hindi totoo yan, anak. Mahal kita. Kaya ako nagsisikap ay para mabigay ko ang pangangailangan natin. Alam mo naman na mag-isa lang si Mama, 'di ba? Tanong niya. Natigilan pa nga si Angelo na para bang nauunawaan ang sinabi ni Aubrey. Pero kung kayo magkakatuluyan ni Tito Jude, tiyak na hindi niyo na ako mahal. Magkakaroon na kayo ng anak at itsapwera na lang ako. Sigaw nito. Nanlisik ang mga matang napatingin siya kay Soledad, na tuwang-tuwa sa nangyayari. Ano, masaya ka na? You brainwashed my son. At hindi ako papayag na sisiraan mo ako sa anak ko. Sigaw ni Aubrey. Siya kaakmang kukunin ang anak kay Soledad pero nagtungo si Angelo sa likod ng ginang. Bad ka, Mama. Hindi ka naman inaano ni Lola Soledad pero inaaway mo siya. Hindi ako sasama sa'yo. Dito na muna ako kay Lola. Ihahatid na lang niya ako. Matigas na sabi ng anak. Napatingin naman si Aubrey kay Soledad. Hindi niya pwedeng ipilit na kunin ang bata at makatawag pansin siya. Nakuha mo ng loob ng anak ko. Pero iuwi mo siya sa bahay ng ligtas. Soledad. Dahil kapag may masamang nangyari sa kanya, ako makakalaban mo. Pagbabanta niya at saka tumalikod na. Doon lang pinakawalan ni Aubrey ang luha na kanina pang gustong lumabas sa kanyang mga mata. Kaagad niyang pinunasan niyon. Kailangang malaman ni Jude ang ginagawa ng ina nito. Nag-grocery si Jude ng hapon na iyon. Dadali niya iyon kay Carmina. Jude Sacramento? Napatingin si Jude sa nagsalita. Kilala niya ang babae. Ito ang assistant ng doktor na nag-opera sa kanyang ina. Ikaw si China Mendez? Yung assistant ni Dr. Manriquez, tama? Yung nag-opera kay Mom. Tumango naman ito. May sasabihin sana ako sa'yo. Tungkol ito sa totoong nangyari sa operasyon. Ilang taon ko na rin tong dinadala at ngayon ang tamang panahon para sabihin sa'yo ang totoo. Nakokonsensya na rin kasi ako. Wika ni China. Nangayayat ng babae. Marahil ay sa dami ng iniisip. Sure, saan ba tayo pwedeng mag-usap? Sa restaurant na lang, malapit dito. Pwede? Tanong ni Jude. Malakas ang kutob ni Jude na may mali sa operasyon. Noon pa man ay ramdam niyang parang may mali. Siyempre, mahirap din paniwalaan ang instinct niya dahil may ebidensya naman. Mga patunay ng follow-up, check-up, operasyon at yung sakit ng kanyang ina. Pwera na lang kung magaling ang doktor magpeke ng test na isinagawa ng kanyang ina. Lumabas sila ng grocery store at nilakad ang isang fast food chain na nasa tapat lamang niyon. Pagkatapos mag-order ni Jude, nagtungo na sila sa isang pandalawahang mesa. Siya ang unang nagsalita. Matagal ko nang iniisip kung totoo bang naoperahan si Ma'am. Alam ko na hindi siya boto kay Carmina na ex-wife ko. Pero hindi ko naman naisip na may gagawin siyang hindi maganda para paghiwalayin kami dahil lang sa peking sakit. Lalo na't may mga patunay naman. Panimula ni Jude. Umiling ang babae. Diyan ka nagkakamali, Jude. Lahat ng papeles at iba pa ay hindi totoo. May kilala si Dr. Manriquez na magaling mampeke. Bago pa lang ako noon at sinabihan na wag ako maingay. Nung una ay ayos lang sa akin dahil malaki naman ang perang natanggap ko pero kalaunan na pag-isip-isip ko na maling ginawa ko. Nasira ang isang pagsasama dahil sa ginawa nila. Mahabang paliwanag ni China. Ano bang ibig mong sabihin? Nagawa-gawa nila lahat? Tanong niya. Tumango naman ito. Hindi totoong may sakit ang iyong ina. Hindi totoong inoperahan siya. Naroon ako nun. Dinig na dinig ko na ginawa nila iyon para iwanan mo si Carmina at pakasalan sila Arnie. Magkasabot silang dalawa. Kahit ngayon mamatay pa ako mismo ay ayos lang. Ang mahalaga ay nagawa ko na ng tama. Sabi ni Gina. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Jude ng mga sandaling yon. Hindi niya akalain na kayang gawin niyon ng kanyang ina. Ang respeto niya rito ay nawala.
Hindi ko akalain na gano'n nakasama si Mom para gawin yan. She manipulated us. Nawala ang babaeng minahal ko nang dahil sa kanya. Pero huwag ka mag-alala. Magpapadala ako ng mga tao na magbabantay sa kaligtasan ng pamilya mo. Hanggat hindi pa nabibigyan ng hostisya ang lahat. Pangako ni Jude. Nakahinga naman ng maluwag noon si China at nagpasalamat. Nang maiserve ang pagkain, kumain muna sila bago nagpaalam sa isa't isa. Kinontak naman ni Jude ang 3 pulis para sa safety ng pamilya ni China. Pagdating ni Jude sa bahay ni Carmina, nadatnan niyang kinakausap nito ang anak, pero hindi naman nagsalita. Anak, iwasan mo na si Lola Soledad mo. Ginagawa niya ako masama. Pakiusap ni Carmina kay Angelo. May sarili na kasi siyang duplicate ng bahay ng babae. Nakiusap talaga siya noon para lang kung sakali mang magka-emergency ay mabuksan niya ang bahay. Malaki na rin ang tiwala ni Carmina sa kanya. Nagulat naman si Jude nang marinig ang pangalan ng kanyang ina. Ibig sabihin ba ay nagkikita na ang kanyang ina at si Angelo? Mamaya ay kakausapin niya ang ina at kailangan ay mapaamin niya ito. Napatingin kay Jude ang mag-ina. Hindi siya pinansin ni Angelo na ipinagtaka niya. Dati-dati kapag dumadating siya ay sinasalubong siya ng bata. Jude, nandyan ka na pala. Pasok ka. Wika ni Carmina. Hello Angelo, may pasalubong ako sa'yo na laruan. Gusto mong makita? Tanong ni Jude. Tumayo ang bata at matalim siyang tinignan. Sa simula lang yan. Pero kapag nagkatuluyan kayo ni Mama at nagkaroon ng anak, itsapwera na ako. Sigaw nito at saka tumakbo patungo sa silid. Akmang susundan naman siya ang bata pero pinigilan siya ni Carmina. Hayaan mo na. Kahit ano pang paliwanag mo sa kanya, si Soledad pa rin ang paniniwalaan niya. Na-brainwash na siya ng iyong ina. Galit na sabi ni Carmina. Pinipigilan lamang ni Jude na magalit ng sobra sa kanyang ina. Pero sa mga nalalaman niya, hindi niya alam kung kaya pa niyang patawarin si Soledad. Sobrang naiinis na siya. Inalapag ni Jude ang mga pinamili sa sahig at ang paalam na. Aalis na ako. Kailangan ko makausap si Mom. Hindi pwede yung ginawa niya. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Akmang aalis na si Jude nang magsalita si Aubrey. Jude, alam kong malito ang nararamdaman ko dahil may asawa ka pero gusto kong sabihin na mahal kita. At hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko. Kailangan kong mailabas to ngayon. Emosyonal na sabi ni Aubrey. Lumingon naman si Jude at mabilis na tinawid ang distansya sa pagitan nila. Hinalikan niya ng mariin ang dating asawa at ipinaramdam sa halik ang pagmamahal niya na kailanman ay hindi nawala. Ngunit naputol yun dahil napahiyaw sa sakit si Carmina. Jude, ang ulo ko! Pinaupo muna ni Jude si Carmina sa sofa at nagbabadaling kinuha ang gamot sa kwarto. Ininom naman kaagad iyon ng babae. Makalipas ang ilang sandali ay naging maayos na ang lagay nito. Binuhat niya si Carmina at dinala sa kwarto. Sana makaalala na ako. Para maalala ko na rin ang aking nakaraan. Ang hirap ng ganito, Jude. Sabi nito. Nang mailapag niya ang dating asawa sa kama ay hinaplos niya ang pisngi nito. Magpahinga ka na. Darating din ang tamang panahon na makakaalala ka, Aubrey. Iyon ang pagkakataon na kinakatakutan ni Jude. Ang bumalik ang alaala ni Carmina. Tiyak na lalayuan siya nito. Pagdating ni Jude sa bahay ng kanyang ina, nadatnan niya sa Soledad na nanonood ng telebisyon. Kaagad itong tumayo nang makita siya. Lumapit naman ito sa kanya. Jude, anak, mabuti naman at dinalaw mo ko. May pananabik na sabi ng ginang. Akmang yayakapin si Jude ng ina pero lumayo siya rito. Ang galing niyo namang magkunwari, no? Na parang wala kayong ginawang masama. Best Actress of the Year? Ay hindi. Best Actress for 6 years. Sabi pa ni Jude. Nakita naman niyang nasaktan ng kanyang ina pero pinatatag lang ni Jude ang loob. Kung magiging malambot siya, baka hindi lang si Angelo ang mawala sa kanya, kundi pati na rin si Carmina. Ano bang sinasabi mo, anak? Bakit nasasabi mo yan sa iyong ina? Puno ng hinanakit na sabi ni Soledad. Tumawa siya ng nakakaloko. Ma'am, huwag na nga kayo magmaang-maangan pa. Alam ko na lahat ng ginawa ninyo.
na planado ang pagkakaroon niyo ng sakit. Nakasabot niyo si Doc Manriquez at Laarni. Kaya wala na kayong itatago pa sa akin. Bakit niyo nagawa sa akin to, Ma'am? Kinuha niyo ang kaligayahan ko dahil sa pagiging selfish niyo. Puno ng hinanakit na sabi ni Jude. Nagbaba ng tingin si Soledad. At base sa nakikitang ekspresyon ng mukha ni Jude, labis na nasasaktan ng anak sa ginawa niya. Anak, ginagawa ko to para sa'yo. Para sa ikabubuti mo. Paano kung hindi ka pa talaga mahal ni Carmina? Paano kung pera mo lang ang habol niya? Tanong ng ginang. Umiling si Jude. Hindi ganun si Carmina. Kilala ko siya. Mahal niya ako. Dahil sa kung ano ako at hindi lang dahil sa pera ko. Lahat ng mga ginawa niyo ay may kabayaran. Hintayin niyo lang. Hindi ako papayag na hindi niyo pagbayaran ng ginawa niyong pagsira sa pamilya ko at higit sa lahat, ang pagmamanipula niyo kay Angelo para lumayo ang loob niya sa kanyang ina. Paano na nagagawa yun? Tanong niya. Alam ko na si Aubrey at si Carmina ay iisa. Paano kung bumalik ang alaala ni Carmina? Tsak nalalayo siya sa'yo. Kaya wag mo nang ipilit ang sarili mo sa kanya. Masasaktan ka lang. May diin sa sabi ni Soledad. Ipaglalaban ko si Aubrey. Oo, si Carmina. Ipaglalaban ko ang pagmamahala namin. Na hindi iyon masisira ng sinuman, ng anuman, at ng kanyang sakit. Hintayin niyo lang yung kaso na isasampa ko sa inyo. Kahit kayo ang aking ina, kung nagkasala kayo'y dapat niyong panagutan sa batas. Seryosong sabi ni Jude, tsaka umalis na ng bahay. Naiwan naman si Soledad na tulala dahil sa mga nangyari. Naupo siya sa sofa at naiyak dahil sa mga sinabi ni Jude. Pagdating ni Jude sa bahay, tinawag siya nila Arnie, ngunit wala ito roon. Napatingin siya sa bedside table nang may tumunog roon. Cellphone nila Arnie. Ang mom niya ang tumatawag. Hindi niya iyon sinagot. Nang tumigil iyon sa pag-ring, nag-text ang kanyang ina. Sinubukang hulaan ni Jude ang password ng cellphone hanggang sa mabuksan niya iyon. Kakasuhan natin si Carmina, Arnie. May alam ka bang abogado na makakatulong sa atin? Update me. Desperado na ako mawala sa buhay ko si Carmina. Basa niya sa text message. Hindi talaga titigil ang kanyang ina. Nalaman na nga lang ni Jude ang ginagawa nitong pagsisinungaling sa sakit nito. Ngayon, ay dadagdagan na naman ito. Pinicturean niya ang text message at saka dinelete ito. Makikipaghiwalay na siya kay Arnie. Wala nang dahilan para magsama pa sila sa iisang bubong. Nagbihis na si Jude at tinawagan si Carmina. Hindi na sumagot ang babae. Nakapagdesisyon na siya. Sasabihin niya na ang lahat kay Carmina. Lahat ng nakaraan nito at pakasakaling makatulong sa paggaling ng babae. Nang hindi naman sagutin ni Carmina ang tawag ay nagdesisyon siyang puntahan na lang ito kinabukasan para makausap. Hinintay ni Jude sila Arnie. Gusto niya itong makausap. Doon muna siya sa kanyang condominium titira. Ayaw niyang tumira sa isang lugar na kasama sila Arnie. Nang marinig ang paghinto ng sasakyan sa garahe at ang pagbukas ng silid, sila Arnie naman ang pumasok. Jude, andito ka na. Tatabi na ba tayo sa pagtulog? Tanong ng asawa na may tuwa sa mga mata. Umiling naman si Jude. Hindi na, aalis ako ngayon. At ayaw na kitang makita pala, Arnie. Talagang pinagtulungan niyo pa si Carmina, no? At alam ko na rin ang kasinungalingan na ginawa ninyo para maghiwalay kami ni Carmina. Kung hindi ka lang babae, sinapak na kita eh. Pero hindi ko dudungisan ang pangalan ko ng dahil sa'yo. Aalis na ako dito sa bahay. Pinal niyang sabi, tsaka kinuha ang maleta na nasa tabi. Akmang lalabas na siya ng kwarto nang yakapin naman siya nila Arnie. Huwag mo kong iwan, Jude. Tiniis ko ang lahat, manatili ka lang sa tabi ko. Kahit hindi mo ako mahal, hindi ako umalis. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Handa akong gawin ang lahat. Huwag ka lang umalis. Pakiusap nila Arnie. Inalis ni Jude ang kamay ng babae na nakayakap sa kanya. Tapos na tayo, Arnie. Hindi mo ako kailangang pilitin. Kailanman, hindi kita minahal. Ngayon pa na nalaman ko ng ginawa niya yun, wala na akong respetong natitira para sa'yo, Arnie. Matigas niya sabi, tsaka lumabas na ng silid. Pinagbabasag naman nila Arnie ang mga gamit na naroon.
Umiyak siya ng umiyak. Napag-isip-isip ng babae na mali ang ginawa niya. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Si Carmina na nasa kanyang higaan ay nagsimula ng managinip ng tungkol sa kanyang nakaraan. Mula sa kanyang pagkabata hanggang sa makilala niya si Jude. Nagkamabutihan at ikinasal. Napabalikwas siya ng bangon na hinihingal. Nang mga sandaling yon ay nakaalala na siya. Naaalala ko ng lahat. Si Jude ang asawa ko. Naghiwalay kami dahil kailangan niyang gawin para sa kanyang inang si Soledad dahil may sakit siya. Anak namin si Angelo. At marahil ay alam ni Soledad na ako si Carmina. Kaya gano'n na lang ang ginawa niyang paraan para maging miserable ang buhay ko. Nalulumo niyang sabi tsaka dahan-dahan na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tinawagan ni Carmina ang kanyang tiya Carmen at tito Armando. Iha, bakit gising ka pa? Gabi na. Sabi naman ni Carmen. Humingi ng pasensya si Carmina dahil naistorbo niya ang ginang. Ayos lang daw iyon, basta siyang dahilan kahit 10 oras ng gabi ay sasagutin nila ang tawag nito. May maganda pa akong balita, tita. Nakakaalala na po ako. Naaalala ko na lahat ng nakaraan ko. Si Jude, siyang ex-husband ko, tita. Alam ko na lahat ng mga nangyari sa akin. Paliwanag niya. Bigla namang nalungkot si Carmen. Na-guilty dahil inilihim niya kay Carmina na may alam na ito sa kanyang nakaraan. Alam ko na noon pa na asawa mo si Jude, iha. Patawad ko na gawa kong ilihim yan sa'yo. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Ayaw ko na matuliro ka dahil nagpapagaling ka pa lang. Kaya kinailangan kong ilihim. Paghingi naman ng paumanhin ni Carmen, ngumiti naman siya sa ginang. Kung ginawa niyo po yun para sa ikabubuti ko, wala pong problema yun. Pinapatawad ko po kayo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mabubuhay ngayon at hindi makakasama si Angelo. Sabi niya. Natuwa rin naman ang kanyang tiyo Armando sa nalaman kaya nagpa siyang mag-asawa na umuwi the other day. Saka na lang niya sasabihin ang ibang detalye pagdating ng mag-asawa. Napatanong si Carmina sa sarili. Paano kung may alam pala si Jude sa mga ginagawa ni Soledad kay Angelo? Nais itong kunin ang kanyang anak para maging miserable siya. Ano ba naman ang silbi niya? Hiwalay na sila. Kung talagang mahal siya ni Jude, sana matagal nang nakipaghiwalay ito kay Arnie. Nasasaktan si Carmina pero iisa lang ang mapapangako niya. Hindi siya papayag na kunin ni Jude si Angelo. Ma, saan po tayo pupunta? Bakit po kayo nag-iimpake? Tanong ni Angelo kay Carmina. Aalis na tayo rito. Hindi na tayo dito titira, anak. Gusto nilang mawala ka sa akin. Gusto nilang magkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan para malayo ka nila sa akin. Sigaw ni Carmina habang umiiyak. Pero paano po si Lola Soledad? Namimiss ko na po siya, ma. Malungkot na sabi naman ni Angelo. Anak, sino bang mas importante? Ako na iyong ina? O yung matanda na yun na hindi mo naman lubos na kilala? Anak, lagi kong sinasabi sa'yo, diba? Na lagi kang maging mabuting tao at huwag basta-basta magtitiwala sa iba. Sabi niya. Tumango naman si Angelo. Kaya aalis tayo ngayon. Sinabi ko na kina Lola Carmen mo. May tutuluyan na tayong rest house na pag-aari nila. Sabi pa ni Carmina. Sumang-ayon naman ang bata at niyakap siya. Mukhang naisip ni Angelo ang ginawang mali. Sorry mama kung naging bad ako nitong mga nakaraang araw ha. Hindi na po mauulit yon. Sabi nito. Natuwa naman siya sa anak dahil humingi agad ito ng paumanhin. Nang matapos silang mag-impake, lumabas na sila ng bahay. Ngunit akmang papasok na sila sa loob ng sasakyan nang may dumating na sedan at ang sakay niyon ay si Jude. Nagmamadaling lumapit sa kanila si Jude. Saan kayo pupunta, Aubrey? Bakit kayo aalis? Nagtataka nitong tanong. Hinarap niya ang dating asawa. Hindi na ako si Aubrey. Ako na si Carmina. Naaalala ko ng lahat, Jude. At hindi mo makukuhang anak ko sa akin. Itaga mo yan sa bato. Matigas yung sabi at akmang papasok na ulit.
Sa loob ng sasakyan, nanghilahin siya ni Jude at yakapin. Huwag kang umalis, please. Wala akong balak na kunin si Angelo sa'yo. Lahat yon ay gawa ni Mom. At wala akong alam doon. Nakipaghiwalay na ako kay Arnie. Please, maniwala ka naman sa akin, oh. Silang dalawa ni Mom magkasabwat sa kunwaring sakit ni Mom para maghiwalay tayo. Pero this time, hindi na ako papayag na maghiwalay pa tayo. Buong pagsuyo na sabi ni Jude habang titig na titig sa kanyang mga mata. Nakikita ni Carmina sa mga mata ni Jude na nagsasabi ito na totoo. Alam mo na rin ang tunay kong pagkatao. Alam mo na ako si Carmina? Tanong niya. Tumango naman ang lalaki. Kailangan kong itago na ikaw si Carmina at ako ang iyong dating asawa. Ayoko maging magulo ang utak mo. Kaya narito ako ngayon para sana sabihin sa iyo ang lahat pero naaalala mo na pala. Sinisiraan ka ni Mom kay Angelo dahil gusto niya na makuha ang bata at magdusa ka. Hindi ko alam kung bakit yung ginagawa sa iyo ni Mom pero wala ka namang ginagawang masama sa kanya. Sabi nito, dahil mahirap lang ako. Hindi ko deserve ang mga nararanasan ko ngayon. Ani Carmina at tuluyan ang naiyak. Niyakap siya ng mahigpit ni Jude. Para maniwala ka na hindi ko tinotolerate ang ginagawa nila, kakasuhan ko sila. Para mawala na sila sa landas natin. Sabi ni Jude. Gumaan naman ang pakiramdam ni Carmina pagkarinig nun. Ayaw niya naman ng magulong buhay. Gusto niya ng payapang buhay kasama si Jude at Angelo. Ilang araw ang lumipas ay dumating na ang Tito Armando at Tita Carmen ni Carmina. Sinalubong niya mga ito sa rest house. Hindi kasi siya pwedeng maglalabas kasama si Angelo dahil sa balak nga ni Soledad. Pagkatapos ng tanghalian, kaagad na ipiniliwanag ni Carmina ang lahat tungkol sa nakaraan na ginagawa sa kanya ni Nala Arnie at Soledad. Ngayon naman ay balak ng mga ito na kidnapin si Angelo. Grabe talaga si Soledad. Halang ang kaluluwa dahil sa pera. Anong plano niya ngayon ni Jude? Handa kaming tumulong. Tanong ni Armando. Inaasikaso na po niya ang kaso laban sa kanyang ina at sa kanyang asawang sila Arnie. Mamaya tatawag siya para i-update ako. Sabi ni Carmina. Nilapitan siya ni Carmen at hinawakan ng mga kamay. Hanga ako sa tapang mo na kahit anong mangyari sa'yo ay matatag ka pa rin. Kaya ang nasa itaas ang nagbigay ng pag-asa sa'yo para mabuhay ka ulit. Hindi pa kasi natatapos ang pagsubok na ibinigay niya sa'yo at ang iyong misyon. Nakangiting sabi ni Carmen. Parang hinaplos naman ang puso ni Carmina sa sinabing iyon ng ginang. Pinisil niya ang kamay nito at nagpasalamat. Samantala sa kabilang banda naman kinakausap ni Soledad ang abogado na makakasabot nila sa pagkuha ng custody ni Angelo. Sila Arnie ay tahimik lamang. La Arnie, kanina ka pa walang imik ka. May problema ba? Tanong ni Soledad. Hindi ko na po kasi kaya ang ginagawa natin. Hinahabol ako ng konsensya ko. Ang dami na po natin nagawang hindi maganda. Karma na pong balik nito sa atin. Sabi ng babae. Huwag mo sabihin aatras ka. Narito na tayo, La Arnie. Malapit na. Konting push na lang at hindi na naituloy pa ni Soledad ang mga sasabihin dahil biglang pumasok si Jude kasama ng 3 pulis. Jude, anak, bakit may kasama kang pulis? Kinakabahan na tanong ng ginang. Andito sila para arestuhin kayong 3. Si Dr. Manriquez ay naaresto na rin dahil sa pagtulong sa inyo sa maling paraan. Binalingan ni Jude ang mga pulis. Pasasan niyo na sila, sabi nito. Kaagad naman na ibinigay ng mga pulis ang warrant of arrest na katunayang pwede silang dakpin. Umiiyak na si Soledad. Hindi naman akalain na magagawa siyang ipakulong ng sariling anak. Bakit mo nagawa sa akin to, Jude? Ako ang iyong ina na nagluwal sa'yo. Magagawa mo ba akong ipakulong ng dahil lang kay Carmina? Sigaw nito. Hindi ko to gagawin kung naging mabuti sana kayo sa kanya. Pero nasa pagkakasala na kayo ng batas kaya dapat lang napanagutan niyo yan. Kung hindi ko to gagawin, hindi kami matatahimik ni Carmina, ma. Matigas na sabi ni Jude.
Pero sa totoo lang ay nasasaktan din naman siya para sa kanyang ina. Pero kailangan niyang gawin yon dahil iyon ang tama. Lumapit sa kanya sila Arnie. Gusto kong humingi ng tawad dahil naging selfish ako. Pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko at handa ako managot sa batas. Nakangiting sabi nila Arnie. Dahil biktima lang sila Arnie, baka ilang taon lang siyang makukulong. Dahil ang kanyang ina talaga ang may kasalanan ng lahat. Nang makaalis ang mga pulis, gumaan naman ang pakiramdam ni Jude. Kaagad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinasibad iyon patungo sa rest house kung saan naroon ang kanyang mag-ina. Pagdating ni Jude sa rest house, may nakita siyang sasakyan roon. Marahil ay yun ang sasakyan ni Tita Carmen at Tito Armando ni Carmina. Kumatok siya sa pintuan. Si Carmina ang nagbukas ng pintuan at kaagad naman siya nitong niyakap at kinamusta ang pag-file ng case sa kanyang ina. At bago niya sagutin iyon, binati na muna niya ang mag-asawa. Ayos na. Nasa presinto na sila ngayon. Kailangan pa ng hearing dahil tiyak na kukuha ng abogado si Mom. Sabi ni Jude. Bigla namang lumungkot ang mukha ni Carmina. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba masaya na nakulong na sina Mom? Sila Arnie at yung mga kasabot nila para magdusa tayo? Tanong ni Jude. Nahihiya lang kasi ako sa'yo dahil kinailangan mo pang gawin yon kahit na ang katumbas ay makukulong ang sarili mong ina. Sabi pa ni Carmina. Hinawakan niya ang kamay ng babaeng pinakamamahal. Ginawa ko lang kung anong tama, Carmina. Kahit na siya ang aking ina. Kung mali siya, hindi ko naman yan kukonsintihin. Matapang niyang sabi. Nagpasalamat si Carmina at naupo naman si Jude sa sofa. Lumabas ng silid si Angelo na mukhang kagigising lang. Nagulat ang bata nang makita si Jude. Patakbong lumapit ang bata sa kanyang ama. Angelo, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Diba, gusto mo nang mamit ang iyong ama? Tanong ni Carmina. Kaagad naman na tumango ang bata. Sino po bang ama ko, mama? Gusto ko po siyang makita at makasama. Puno ng pananabik na sabi ni Angelo. Napatingin sa kanya si Carmina. Katunayan na siya ang bahalang magpaliwanag sa bata. Ako ang iyong ama, Angelo. Mahabang paliwanag pero sasabihin namin sa tamang panahon kung sana maintindihan mo ang lahat. Tumango naman si Angelo. Pwede ba kitang matawag na anak, Angelo? Tanong ni Jude. Natigilan ng bata ngunit napalitan niyo ng luha. Natutuwa ako dahil sa wakas ay kompleto na kayo. At the end ay nagtagpo rin kayo at nagkatuluyan. Masaya ako para sa inyo mga anak. Emosyonal pang sabi ni Carmen habang naluluha. Sinabi pa ng ginang na kay tagal daw niyong hiniling na maging masaya na si Carmina. Sa wakas, dininig na ng may kapal ang kanyang dalangin. Nang mga sandaling yon ay masayang-masaya si Jude dahil matatahimik na silang dalawa ni Carmina. May happy ending na rin sila. 2 araw ang lumipas bago nagpasya sina Jude at Carmina na dalawin ng dalawa. Hindi tuloy maiwasan na maawa ni Carmina sa ginang dahil malaki na ang ipinayat nito. Kamusta na kayo, Mom? Tanong ni Jude. Tiningnan muna siya ni Soledad bago sinagot ang tanong ni Jude. Para ako magkakasakit dito sa kulungan, anak, please. Iatras mo na ang demanda. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Hindi ako sanay sa ganito. Mamamatay ako ng maaga rito. Tumingin naman sa kanya si Soledad. Patawarin mo na ako sa mga nagawa ko sa iyo noon, Carmina. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Ayoko na dito. Napakabaho. Reklamo nito. Pasensya na, Ma'am. Pero hindi po namin iaatras ang kaso laban sa iyo. Pananagutan mo ang kasalanan ninyo sa batas. At wag na kayo makiusap. Buo na ang desisyon naming dalawa. Inilalakad ko na rin ang annulment papers namin ni Arnie. Nang sa ganun ay maikasal ulit kami ni Carmina. Seryoso ang sabi ni Jude. Pauminhin po. Pero hindi na po namin iaatras ang kaso. Buo na po ang desisyon namin ni Jude na ituloy ang kaso. Nagdusa po ako sa mga nagawa ninyo. To the point na ikinapahamak ko pa. Pero pinapatawad po namin kayo. Nakangiting sabi ni Carmina. Namataan niya sila Arnie na papalapit sa kanila. Kitang-kita ang pagsisisi sa mukha ng babae. Nang makalapit sa kanila ay umiyak ito. Patawarin niyo ako sa mga nagawa kong pagkakamali. Nadala lang ako sa pagmamahal ko kay Jude at sa impluwensya ni Tita Soledad. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan,
Sana maitama ko lahat ng pagkakamali ko. Mangiyak-ngiyak na sabi nila Arnie. Tumayo naman si Carmina at niyakap ang babae. Pinapatawad na kita, Arnie. Pero sa ngayon, kailangan niyong managot sa batas sa mga naging kasalanan ninyo. Sabi naman ni Carmina. Naawa man siya pero hindi pwedeng i-atras nila ang kaso. Malaking parte ang buhay niya ang nagdusa dahil sa ginawa nila at kailangan nila iyong pabayaran. Isang linggo rin ang ginawang paglilitis hanggang sa mahatulan si Soledad ng 15 taon pagkakabilanggo at sila Arnie naman ay 10 taon. Naging maayos ang pagsasama ni na Jude at Carmina. Nagpropose ang kasal si Jude kay Carmina at isinagawa ang pinakamagarbong kasalan. Tumira sila sa bahay nila dati. Thank you for accepting me. Kahit na may nagawa akong pagkakamali, Carmina. Kinintala niya ng mabilis na halik sa labi ang asawa. Nasa veranda sila ngayon at pinagmamasa ng buhos ng ulan. Napakasarap ng lamig ng panahon. Magkayakap ang dalawa. Ayos na yun. Parehas lang tayong biktima. You deserve a second chance. Mahal kita, kaya pinapatawad kita. Kailangan na ni Angelo ng ama. At syempre ng magiging anak natin. Aniya, nanlaki naman ang mga mata ni Jude. Tinatong nito kung buntis siya. Tumango naman ito. Pinaghahalikan siya nito sa mukha. I love you. Ani nito habang titig na titig sa kanyang mga mata. I love you too. Tugon niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mayaman ka.